After Silent Channel. Bago tayo magpatuloy sa kwento, support naman guys, pa-like, share at subscribe. Salamat. Kabanata 611 hanggang 620. One Piece, Part 1. Ang carrier ng sasakyang panghimpapawid na Big Fish, sa labas ng isla ng barko. Hoy, pangalawang kapatid na si Liang, tanong ng isang talunan na may hawak na barbell habang nag-ehersisyo, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin kapag pumunta tayo sa virtual na mundo kasama ang Young Master? Sabi ni Hong Dali. May 9 na talo, 3 lalaki at 6 na babae. Si Ling Xiaoyi ang pinakakapaki-pakinabang na talunan, kaya natural na siya ang panganay na kapatid na babae. Ang susunod ay si Liang, na pinakapinapahalagahan ni Hong Dali, kaya tinawag siyang Liang ng ibang natalo. Pangalawang kapatid. Bilang doglegger at personal bodyguard ni Hong Dali, natural na kailangang mag-ehersisyo at pagbutihin ang kanyang physical fitness kapag wala siyang gagawin. Kung tutuusin, hindi lang pagkain at pag-inom ang pakikasama sa Young Master ang susi ay ang pagdodot nila kay Hong Dali, kaya hindi sila maaaring maging pabaya kung sakaling nasa panganib si Hong Dali. Hindi ko alam, sagot ni Liang habang nag-eehersisyo na may 30th kilogram na dumbbell sa bawat kamay, ang Young Master ay isang taong may pambihirang lakas. Maging alapierce na lang tayo at sundan ang Young Master. Pagdating sa loob, kaya mong gawin ang anumang iutos sa iyo ng Young Master. Tama iyon. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ng isang babaeng dogleg, narinig ko sa Young Master noon na may mga hayop at kagubatan sa loob. Pagpasok mo, magagawa mo ito. Ang init ng ulo ng Young Master ay dapat na gumagala sa buong mundo, kaya kailangan lang nating protektahan ang kanyang kaligtasan. Sok, hindi mo ba naiintindihan ito? Nagsimulang magyabang muli si Liang, na nagsasabing, ang larong ito ay tungkol dito. Ginawa ito ng ating Young Master. Kung ang Young Master ay naruroon, kung gayon siya ay nasa panganib. Ngunit ang Young Master ay palaging nananatiling low profile. Huwag mong sabihin sa akin, kung may tunay na panganib, talagang tutulungan natin siya. Tama. Ang lalaki kanina ay malakas na itinaas ang barbell, kailangan mong magsikap para. Nang sabihin niya ito, nagpupumilit pa siyang buhatin ang mahigit 200 kilo ng barbell, ngunit sa pagkakataong ito ay walang kahirap-hirap niyang binuhat ang barbell. Itaas mo. Natigilan siya saglit. Hindi siya nang ahas na maniwala noong una. Pagkatapos ay ibinaba niya ang barbell, at pagkatapos ay itinaas niya itong muli. Holy shit! Holy shit! Sumigaw ang lalaking dogleg, may bagong kakayahan ba ang Young Master? Mas malakas ang lakas ko. Ako rin. Napabulalas din si Liang, pakiramdam ko ay doble ang lakas ko. Ano ang nangyayari sa ang babaeng dogleg? Siya ay orihinal na nagsasanay ng isang hanay ng mga kasanayan sa boxing na itinuro sa kanila ni Master Wang Daoming, na naglalaba, naggugupit at humihip. Siya ay orihinal na lumalaban ng masigla, ngunit sa oras na ito, halos bawat suntok ay maaaring gumawa ng muffled sound. Ito ay sa buong bilis. Malapit nang mangyari ang isang paputok na tunog. May mga bagong kakayahan si Young Master. Tuwang-tuwa si Liang at tumawa, ang aming lakas ay bumuti muli, haha. Rehiyong militar ng Tianjin, base ng pagsasanay ng mga espesyal na puwersa. Kuya Hugh ito. Kuya Hugh ito. Isang espesyal na sundalo na may palayaw na Silver Wolf ang sumugod sa opisina ng hepe. Sa oras na ito, si Mu Hugh ito, bilang ahente ng pinuno, ay nagtatrabaho dito. Anong nangyayari? Nagmamadali ka. Tumingin sa likod si Mo, suot pa rin ang kanyang super cool na salamin, at nagtanong, ano ang balita? Ang aming mga sobrang sundalo, lumunok si Silver Wolf. Biglang tumaas ang kanilang lakas. Maraming tao ang sumuntok ng higit sa 800 kilo ng puwersa ng buong lakas. Ano? Lumingon si Mo at nagulat siya, bilis. Dalhin mo ako para makita ito. Ang sarap ng tulog ko sa pagkakataong ito. Matapos gastusin ang lahat ng kanyang mga attribute point, kuntentong tumayo si Hong Dali, nagunat, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, Sister Nyanwei, matulog na tayo. Tingnan natin si Hatsune. Siguro kung mayroon ng mga pinakabagong na dagdag. Nakuha ko ang blueprint ng isang maliit na high-energy electron collider. Natural, kailangan ko munang ipaubaya kay Miku, hindi ko pa rin maintindihan. Okay, Young Master. Dahan-daang tumayo si Li Nyanwei at tumabi kay Hong Dali. Ang babaeng ito, na sinanay ni Hong Dali ng kanyang sariling mga kamay, ay tumingin kay Hong Dali na may mga mata na puno ng walang katapusang lamang. Maraming bagay na hindi na kailangang sabihin. Ang kagandahang loob at pagmamahal ni Li Nyanwei sa Young Master ay pawang hindi nasasabi. Dali, anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, tumakbo si Tang Moxon mula sa pinto at sinabing, nagawa na ang energy enhancement device ni Sister Hatsune. Napakaganda ng epekto. Ito talaga ang iniisip mo. Talaga o hindi? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, kung gayon kailangan mong pumunta at tingnan. Sabi nilang tatlo at lumabas, naglakad sa koridor, dumaan sa pababang hagdan, at pagkatapos ay dumiretso, at hindi nagtagal ay nakarating sa bahay ni Lin Chuyin. Sa laboratorio, Hatsune, narinig ko na ang energy enhancement device ay binuo na. Pagkapasok niya sa pinto, mabilis na lumapit si Hong Dali.
Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Lin Chuyin, at nakangiting sinabi, iniisip ko kung gaano katagal ang pagtatayo nito, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ito. Well, pag-isipan ko muna ito. Ngayong nabuo na ang bagay na ito, ibibigay ko muna ito sa iyo. Paano ang paggamit ng mekanikal na banal na damit? Pagbutihin ang sistema ng kuryente at subukan ang epekto. Well, hinawakan ni Lin Chuyin ang mapuputi at malambot na mga kamay ni Hong Dali, ngunit wala siyang anumang espesyal na reaksyon, sumagot lang siya, itong energy enhancement device. Medyo maganda ang epekto. Nag-eksperimento ako sa electric energy at maaari nitong pataasin ang kapangyarihan ng orihinal na 30,000 volts sa humigit kumulang 75,000 volts. Napakalakas talaga. Ang aming Miko ay kamanghamanghang. Ohuhuhu. Okay. Tumawa ng malakas si Hong Dali, kung stable, tingnan muna natin ang mga banal na damit. Nga pala, nasaan ang device? Ipakita mo muna sa akin. Well, okay. Sabi ni Lin Chuyin habang naglalabas ng maliit na device. Ang energy gem ay naka-embed sa gitna ng device. Ang device na ito ay halos 5 sentimetro ang diameter. Ang energy gem sa gitna ay kumikislap at naglalabas ng banayad na puting liwanag. Napakaganda nito. Ito ay halos kapareho ng energy core sa dibdib ni Iron Man. Napakahusay at nangingibabaw na hindi ko maipaliwanag. Paano gumagana ang bagay na ito? Tanong ni Hong Dali. Ay connecto lang ang interface ng output ng enerhiya sa connector sa itaas. Itinuro ni Lin Chuyin kay Hong Dali, ang pamamaraan ay napakasimple, hindi komplikado. Maaari ba itong i-install sa mekanikal na banal na tela? Mukhang tuwang-tuwa si Hong Dali. Nako, kung ito ay naka-install sa mekanikal na banal na damit, ang kapangyarihan ay magiging lubhang kapana-panabik sa pag-iisip tungkol dito. Okay. Sabi ni Lin Chuyin habang binubuksan ang kanyang mga damit, inilantad ang mekanikal na banal na damit sa loob. Sa oras na ito, ang mekanikal na banal na damit ay nag-iwan ng isang pabilog na uka sa dibdib, na maaari lamang magkasya ang aparato sa pagpapahusay ng enerhiya dito. Matapos gawin ang lahat, bahagyang iniling ni Lin Chuyin ang kanyang ulo at nagtanong, saan isasagawa ang eksperimento? Ito ay isang magandang tanong. Saan mag-eksperimento? Isa itong energy-enhancing device, at hindi malaman ni Hong Dali kung paano mag-eksperimento dito. Kung gumawa ka ng isang butas sa sasakyang panghimpapawid carrier, ito ay isang maliit na bagay na gumastos ng pera. Ang susi ay kung ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay lumubog, ito ay medyo mahirap. Bakit hindi tayo maghanap ng isla? Hinaplos ni Hong Dali ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay nakangiting sinabi, pumunta tayo sa isang maliit na isla na walang tao at subukan ito. Bakit hindi mo subukan? Namula si Tang Moxon sa kahihiyan. Sumimsam siya at galit na sinabi, hindi mo tinakpan ang iyong bibig. Dahil dito, nagtawanan ang lahat. Si Go Ben no. 4 na ay dahan daw ang lumakad at sinabi, Young Master, Go Ben no. 8 ay nagsabi na ang panloob na balangkas ng pagbabagong anyo ng Eryu no. Ito ay nakumpleto sa simula, ngunit ang mga susunod na pagbabago ay kasalukuyang mahirap isagawa. Ang espasyo ng katawan ng barko ay limitado. Pinakamainam na maghanap ng isang isla bilang base, kung hindi, ang proyekto ay hindi magpapatuloy. Ang katawan ng sasakyang panghimpapawid carrier ay higit sa 300 metro ang haba. Mukhang medyo malaki, ngunit ito ay talagang malaki. Matapos ang pagbabagong anyo, higit sa 300 metro ay malinaw na hindi sapat na malaki upang makita tila ang Go Ben no. 8 ay nagpaplano na baguhin ang Eryu aircraft carrier sa isang interstellar carrier. Magaling ang isang ito, hehe, ang aliberga at iba pang bagay ay ang pinakamapagmahal. Nakuha ko. Simple lang ito. Hahanap lang ako ng isla para mag-eksperimento sa device na ito sa pagpapahusay ng enerhiya. Inilabas muna ni Hong Dali ang kanyang mobile phone, pumunta sa folder kung saan nakaimbak ang mga drawing ng maliit na high-energy electron collider, iniabot ito kay Miko, at sinabing, Miko, ito ay may blueprint para sa isang bagong tuklas na ginawa ko, na tinatawag na isang maliit na high-energy electron collider. Ang bagay na ito ay sinasabing napakalakas. Dapat mong pag-aralan ito at subukan ito, Barshon. Barshon. Iyon ay isa ring perpektong sports car. Ang tanging pagkukulang ngayon ay hindi sapat ang kapangyarihan ng sistema ng kuryente. Magiging kahanga-hanga kung ito ay papalitan ng isang ito. Well, okay. Si Lin Chuyin ay hindi kailanman tumutol sa mga salita ni Hong Dali, at hindi nagtanong kung paano ito nangyari. Kinopya niya muna ito sa computer, at pagkatapos ay inayos si Go Ben, hindi. 4, ayon sa nilalaman sa drawing na ito, una ang mga bahagi ay ginawa. Okay, Miss Hatsune. Agad na umatras si Go Ben no. Sa oras na ito, natapos na ang pananaliksik sa device sa pagpapahusay ng enerhiya, at kailangan din ng no. 8 na maghanap ng isla para sa follow-up na pagbabago ng Eryu. Direktang sinabi ni Hong Dali, nasaan si Ferguson ngayon? Pinagkakaguluhan siya ng satellite, di ba? Hanapin natin siya, pumunta at hilingin sa kanya na maghanap ng isla para sa atin. Okay. Sumagot ang lahat. Tang. Nakangiting sabi ni Moxon, si Brother Ferguson ay tila nasa control room sa ibabang palapag,
at lahat ng satellite instruments ay naroon. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at sinabing, "Terra na." Mabilis kaming nakarating sa satellite monitoring room sa susunod na palapag. Bilang isang bagong organisasyon sa carrier ng sasakyang panghimpapawid ng Big Fish, ang malalaki at maliliit na instrumento sa satellite monitoring room ay medyo magulo pa rin, ngunit medyo nasiyahan si Ferguson, ang Angel of Doom. Nang pumasok si Hong Dali at ang iba pa, sinisilip niya ang magagandang tanawin sa isang dalampasigan sa isang lugar, at ang kanyang mga mata ay halos nakadikit sa display screen, tila may potensyal din ang taong ito na maging gastador, at napakahusay niyang matuto ng marami sa kabila ng pagiging overqualified. Isang pick-up na lalaki, nakangiting sabi ni Hong Dali nang magkita sila, "Nakasilip ka ba?" "Ah, hindi," namula si Lucifer nang makita niyang paparating si Hong Dali kasama ang isang malaking grupo ng mga tao na nagsasaya, at mabilis na nagpaliwanag, tinitingnan lang at gumagawa ng mapa. Naiintindihan ko," nakangiting sabi ni Hong Dali habang nagpapakita ng bahagyang pag-unawa, "may kailangan ako ng tulong mo." "Ah, okay, anong problema?" May sasabihin ang boss na si Hong Dali, at natural na hindi tumanggi si Lucifer, "Ano ang problema? Maaari ka bang gumamit ng mga satellite upang suriin kung mayroong anumang mga isla sa malapit?" Sinabi ni Hong Dali, "Kailangan kong humanap ng isla para mag-eksperimento." Device. Kabanata 612 One Piece, Part 2. Isla, ito ay simple. Matapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, agad na sinimula ni Lucifer ang satellite positioning, at pagkatapos ay nakahanap ng isang isla na hindi masyadong malayo sa dalawang aircraft carrier sa loob ng halos 30 segundo, ito ang pinakamalapit sa amin sa kasalukuyan. Isa itong isla. Mukhang hindi masyadong malaki. "Oh, pumunta tayo sa islang ito." Direktang tumango si Hong Dali. Ngunit sa hindi inaasahan, si Tang Moxon sa gilid ay tumingin ng mabuti sa isla na ipinapakita sa screen, at biglang nagsabi, "Dali, ang islang ito ay medyo medyo mahirap sabihin." Bakit ang hirap sabihin? Nagulat si Hong Dali. Sabi niya, "Isa ba itong isla? Tawagan ko lang ang punong tiyuhin." "Ang islang ito ay tinatawag na Turtle Island," galit na sabi ni Tang Moxon, "ito ang teritoryo ng ating kaharian ng langit, ngunit mayroon itong pambansang watawat ng Japan." Damn it, napakayabang ng maliliit na demonyong iyon. Biglang huminto si Hong Dali, "Tayo at tingnan natin. Kung manggahas silang nakawin ang ating isla, sasabihin ko sa kanila na maging pagong. Halika, isuot ng lahat ang lahat ng mekanikal na banal na damit at maghanda sa trabaho. Hindi ito kayang tiisin ni Lola. Damn it, I didn't expect a business to come to you just after redeem the halo, so you deserve your misfortuna." Okay. Galit na galit din si Tang Moxon tungkol sa bagay na ito, pagkatapos ay hihilingin ko kay Sister Xiaoyi at sa iba pa na pumunta. Sa lalong madaling panahon, tumayo si Hong Dali sa busog ng sasakyang panghimpapawid ng Big Fish at iwinagayway ang kanyang kamay, sa dakilang One Piece, sumulong. Nagtanong si Tang Moxon, "Dali, ilang beses mo nang nabanggit ang One Piece na ito?" "Ang One Piece kaya na ito ay Turtle Island." Sumagot si Hong Dali, "Posible talaga. Anyway, Turtle Island talagang nasa East China Sea. Kasabay nito, sa East China Sea, malapit sa Turtle Island. Boss, mukhang may isang paaralan ng isda sa unahan." Sa isang ordinaryong bangkang pang-isda sa paraiso, ang mandaragat ay tuwang-tuwang nakatingin sa dagat sa di kalayuan. Siya ay sumigaw ng malakas, "Nakita ko ito, ito ay isang paaralan ng isda. Ito ay isang paaralan ng mga isda. Maaari ba tayong bumalik pagkatapos makahuli ng isa pang isda sa lambat?" Walang alinlangan na napakaswerteng bagay na makahanap ng isang paaralan ng isda sa karagatan. Hanggat nagpapatuloy ang network na ito, ang perang kinita ay sapat na upang mabuhay ng magandang buhay sa mahabang panahon. Diyos ko, ito ay talagang isang paaralan ng isda. Matapos pakinggan ang mga salita ng mandaragat, ang dalawa pang tao ay tuwang-tuwa ring nagsabi, "Malaking pangkat ng isda. Malaking pangkat ng isda. Diyos! Napakaraming beses na akong lumutang sa dagat, at sa pagkakataong ito ang isda. Ang shoal ang pinakamalaking nakilala ko. Pinakamalaki. Mabuti na lang na makasalubong ang isang malaking grupo ng mga isda, ngunit mukhang nag-aalala ang kapitan." Sandali siyang nag-alinlangan, ngunit sa wakas ay umiling siya ng walang magawa. "Kapitan, ano ang problema? Iyan ay isang malaking paaralan ng isda, 200 yarda lamang sa harap natin." Ang marino ay nag-aalalang sinabi, "Hanggat kinokolekta namin ang lambat na ito, hindi namin kailangang mag-alala tungkol dito ng hindi bababa sa 2 buwan." Alam ko, walang magawang umiling ang kapitan at sinabing, "Malaki talaga ang paaralan ng mga isda, at nakita ko rin ito. Ngunit ang problema, ito ay ang tubig ng Turtle Island, at madalas na nagpapatrolya doon ang mga barkong pandigma ng Hapon. Terra na doon. Nagpatrolya doon ang mga barkong pandigma ng Hapon. Sinabi noon na maraming kapitan ng mga bangkang pang-isda ang na-impound para mang-isda sa malapit. Kung mag-isa kang pumunta doon, kung sinuswerte ka, makakahuli ka ng lambat at aalis, ngunit kung hindi ka pinalad. Ano ang dapat kong gawin?" Balis ang sinabi ng marino, "Iyan ang pinakamalaking paaralan ng isda na nakita ko sa buong buhay ko. Kung hindi ko ito mahuhuli. Hindi.
Hindi na kailangang sabihin, ang kapitan ay hindi kailanman nakakita ng ganoong kalaking paaralan ng isda. Alin ang mas mahalaga, kaligtasan o swerte? Subukan ang iyong kapalaran, isang maswerteng isa. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dito sa susunod na ilang buwan. Ngunit paano kung ang kapalaran ay masama? Pinag-isipan ito ng kapitan, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kalimutan mo na ito, subukan mo, hulihin ang lambat na ito at umalis. Dam, nag-aalala ka tungkol sa pangingisda sa teritorial na tubig ng ating paraiso, subukan mo lang. Naisip mo, oo, aalis kaagad ang bangkang pangisda. Pero ayoko. 100 yarda lamang ang layo, ang marino ay biglang sumigaw ng malakas, isang barkong pandigma, ito ay isang barkong pandigma. Ang nakasabit dito ay, tila ito ang pambansang watawat ng Japan. O Diyos ko, tumakbo ka. Sila ay humahabol. Tama yan. Anong coincidence? Ang barkong pandigma ng Hapon ay nagkataong nasa blind spot sa Turtle Island. Nang matuklasan ito ng mga tao sa bangkang pangisda, nakita rin sila ng barkong pandigma. Ang pagpupulong sa isang makitid na kalsada malapit sa teritorial na tubig ng Turtle Island ay talagang isang lubhang kapos-palad at walang magawang bagay. Ang mga mangingisda sa mga bangkang pangisda na ito ay pawang mga magaspang na lalaki, at hindi nila minamaliit ang ilang mga gangster sa lupa. Ngunit ang problema ay ang kabilang partido ay isang barkong pandigma, kaya hindi yun isang problema na maaari nilang lutasin. Ibalik ang Timon, iikot. Mabilis. Iikot. Ang kapitan ay nag-aalalang sinabi, hinahabol nila tayo. Ginamit ng mga mandaragat ang lahat ng kanilang lakas, pinahit nila ang Timon at umikot, ngunit kitang-kita na gaano man kabilis ang bangkang pangisda, hindi ito katapat sa barkong pandigma. Hindi nagtagal, naabutan sila ng barkong pandigma ng Hapon. Makinig ka sa mga mangingisda sa harap, nakapasok ka sa teritoryong tubig ng imperyo ng Hapon, sabi ng isang nagsasalita ng Chinese na opisyal sa barkong pandigma ng Hapon gamit ang loudspeaker, sumuko ka agad, kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagputok. Sa oras na ito, malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng magkabilang panig, at lahat ng nasa bangkang pangisda ay walang pagpipilian kundi itaas ang kanilang mga kamay at sumuko. Makalipas ang 20 minuto, ang kapitan ay pinigil ng mga Hapones at isinakay sa barkong pandigma, at ang mga mandaragat lamang ang pinalaya. Sa mga salita ng pinuno ng Hapon, sabihin sa kanila na bumalik sa gobyerno upang tabyusan ang kanilang mga tao, at kalimutan ang tungkol sa anumang bagay. Tapos na, tapos na. Sa daan pabalik sa paglalakbay, maraming mga mandaragat ang pawang umiiyak. Sinabi ng isa sa kanila, nakulong ang kapitan. Hindi ko alam kung gaano karaming pera ang kailangan para tabyusan siya. Hindi ko dapat sabihin na nakakita ako ng paaralan ng isda. Sayang. Bumantong hininga ang isa at nagsabi, sa totoo lang, hindi mo kasalanan, sayang. Sa oras na ito, ang pangatlong tao ay biglang itinuro ang dagat sa malayo at malakas na sinabi, tingnan mo, ito ay isang sasakyang panghimpapawid. Hindi maaaring iyon ang aircraft carrier ni Master Dali, tama ba? Pagkarinig nito ay sabay na tumayo ang 3 pang tao. Nang makita nila ang makalangit na watawat na nakasabit sa sasakyang panghimpapawid, lahat sila ay naghiyawan, ito ang sasakyang panghimpapawid ni Master Dali. Ito ang sasakyang panghimpapawid ni Master Dali. O Diyos ko, tayo ay naligtas. Ito sa wakas, tayo ay naligtas. Ha. Narito na si Master Dali, ang mga Hapones na ito ay hindi maaaring maging mayabang sa pagkakataong ito, ha. Makalipas ang 20 minuto. Young Master, may nakita kaming bangkang pangisda sa unahan, at sinabi ng mga tao sa bangka na gusto kanilang makita. Lumapit si Ling Xiaoyi kay Hong Dali at Bam Ulong, ito ay isang bangkang pangisda mula sa ating paraiso. Sa kanilang sinabi, tila ang kapitan ay ginahasa ng mga Hapones. Nakulong sila. Oh! Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, pupunta ba sila sa Japan para mangisda? Hindi, mukhang galit na galit si Ling Xiaoyi, nasa wugi sila. Malapit sa isla. Banal na tae. Galit na sinabi ni Hong Dali, napakalupit mo. Mangyaring tawagan sila. Di nagtagal, sa wakas ay nakita ng 3 marino ang maalamat na Hong Dali at umiyak ng mapait, Master Dali, pakiusap. Ikaw ang magdedesisyon para sa amin. Mga mangingisda kami dito, pero lumabas lang kami para mangisda ng medyo malapit sa Turtle Island, pero ang kapitan ay pinigil ng bastos na Hapones na iyon. Master Dali, kailangan nating iligtas ang kapitan. Sabi nila, ikinwento ang nangyari kanina. Isang salita lang ang isinagot ni Hong Dali. Okay. Tianhai City, Gate of Heaven. Si Go Ben, na nag-uulat ng iba pang negosyo ni Hong Dali, ay biglang huminto, at pagkatapos ay nagsabi, mga binibini at mga ginoo, gumawa ng bagong hakbang ang Young Master. Anong galaw, anong galaw? Mas mabuting panoorin si Hong Dali na itinatapon ng alibughang pamilya kaysa makinig. Ang ulat ay higit na kawili-wili kaya ang mga miyembro ng Chamber of Commerce ay labis na nasasabik. Hindi bababa sa panunood sa proseso ay hindi tatama sa kanila ng kasing hirap ng marinig ang resulta. Hindi nagtagal, ipinakita ni Goben ang nangyari sa Big Fish sa pamamagitan ng holographic projection.
Sa oras na ito, lahat ng miyembro ng Chamber of Commerce ay huminto, damn it, ang mga maliliit na demonyong ito ay masyadong mayabang. Hindi ito matitiis. Hindi namin sila matitiis, kung hindi, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Hindi mo sila dapat tiisin. Oo, fuck them hard. Sa malaking conference room ng Tianjin Naval District Headquarters Building. Ang lahat ng mga opisyal sa lugar ng hukbong dagat ay walang kinalaman sa nakalipas na 2 araw, at lahat sila ay sumunod sa mga imahe na nagmumula sa Goben. Matapos basahin ang oras na ito, agad akong nabaliw, holy crap, ang maliliit na diablo na ito ay karapat-dapat na bugbugin. Ito ay tiyak na hindi matitiis. Ay ulat ito kaagad, at maging handa na magsimula anumang oras. Nakita ko na sila dahil sa pang-aakit sa kanyang lola. Hindi ito kas-iya siya sa mata. Mangyaring humingi ng mga tagubilin ng tiyak. Sa Tianjin City, sa loob ng gusali ng opisina ng misteryosong lalaki. Oo, okay, naiintindihan ko. Hinawakan ng misteryosong lalaki ang telepono at pagkatapos ay dahan-daw ang sinabi, sabihin sa lahat na maghanda. Kung maglakas loob silang hawakan ang buhok ni Hongdali, papatayin kanila. Makalipas ang 2 oras. Direktang pumasok sa tubig ng Turtle Island ang mga aircraft carrier na Big Fish at Aereo. Tama nga, hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok, pinalibutan siya ng 4 na barkong pandigma sa magkabilang panig. Ang mga barkong pandigma ay itinaas kasama ang pambansang watawat ng Japan, na nakapalibot sa 2 sasakyang panghimpapawid na Big Fish at Aereo. Pero hindi nila akalain na may darating na barko galing sa langit, at aircraft carrier din ito, kaya medyo natakot sila. Naghiyawan ang mga opisyal at sundalo sa 4 na barkong pandigma, at ang mga kubyerta ay puno ng mga sundalong tumatakbo. Marami pa nga sa kanila ang humawak sa mga submachine gun sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ng mga 2 minuto, ang lahat ng mga turret sa 4 na sasakyang panghimpapawid ay magkaharap sa isa't isa. Ang malaking bilang ng isda at ang 2 numero ng isda ay tumpak. Ano ang problema? Ang mga taong ito ay gusto pang magsimula ng away sa amin. Si Hongdali ay nakatayo sa kubyerta ng malaking isda, na nakatingin sa 4 na barkong pandigma ng Hapon sa ibaba, pumunta sa ating teritoryong tubig ng langit upang gumawa ng ingay. Kung ibang tao, tinatayang tiyak na pag-iisipan nilang mabuti ang kahihinatnan kung magpapaputok sila. Ngunit ang problema ay walang pakialam si Hongdali tungkol doon ang kasalukuyang teknolohikal na lakas at lakas ng militar ng taong ito ay hindi masyadong mataas. Ang Goben No. 5N sa Aereo ay nag-install ng humigit kumulang 100 railgun, ngunit hindi pa ito ginagamit. Nag-aalala ako na wala akong target. Ngayong ang mga barkong pandigma ng Hapon na ito ay nakalawit sa harap ng aking mga mata, talagang gustong subukan ito ni Hongdali. Kabanata 613, nanginginig sa takot. Young Master, lumapit si Ling Xiaoyi pagkaraan ng ilang sandali at mahinang sinabi, mukhang gustong sumakay sa bangka ang mga Hapones na iyon para makita ka. Oh, ang ating langit ay isang lupain ng kagandahang asal, hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba, bigyan mo sila ng mukha at hilingin sa kanila na umakyat. Okay. Agad na bumaba ng bangka si Ling Xiaoyi at nagpaalam. Magpahinga muna tayong lahat, kumuha si Hongdali ng isang dakot ng dairy beans at hinati-hati ang 2 sa bawat tao, eto, kumain tayo ng tig-2 para kumalma ang ating mga nerbiyos. Pagkatapos kumain, magsaya tayo. Okay, sigaw ng lahat. Ang mga kamay ni Tang Moxon ay halatang nanginginig, maraming galaxy coins ang ipinadala muli. Hindi nagtagal, bumalik si Ling Xiaoyi, Young Master, nandito na sila. Andito na sila, nasaan na sila? Ngumuso si Hongdali, saka lumingon at nakita ang 3 Japanese na nakasakay sa bangka. Palihim na itinuro ng mga mandaragat ang pinuno, sila na. Sila. Papalapit na, tingnan mo nga. Ang mga ekspresyon sa mukha ng ilang mga Hapones, ang puot ng pagpatay sa kanilang mga ama at pag-agaw sa kanilang mga asawa ay walang iba kundi ito. Oops! Agad na natakot at nanginig si Hongdali, takot mo ako. Pagkatapos ay inutusan niya si Gojia, ihagis ang isa at ipack-in sa mga petong para pakalmihin ang pagkabigla. Okay. Sinabi ni Gojia Li yang kay Hongdali ang mga utos ay hindi tutol kaya umalangaw ang nakakatakot na alulong ng isang Hapones sa buong dagat. Inihagis niya ang isang lalaki sa dagat nang magkita sila. Agad na natakot ang nangungunang Hapon, huwag mo akong itapon, nandito kami para makipag-ayos. Negotiation. Ikaw at ako. Tumingin si Hongdali sa pinuno ng Hapon. Matalim na tumango ang pinuno ng Hapon, oo. Tumingin si Hongdali sa ibang Hapones, pagkatapos ihagis mo siya para pakainin ang mga peteng. Tang Moxon, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, Sailor, iba. Hongdali, hoy, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Ang batas ay hindi kumakalat sa 6 na tainga. Tang Moxon, Li Nianwei, Ling Xiaoyi, Sailor, iba. Takot na takot ang pinuno ng Hapon sa pagkakataong ito. Nakakatakot talaga ang binatang ito na nagngangalang Hongdali. Ito ang iyong halatang gangster logic. Logic ng pagnanakaw. Napatulala ang lahat sa Resource Chamber of Commerce. Mabait akong bata, okay lang ba?
Ang lahat ng malalaking tao sa distrito ng Navy ng Tianjin ay nagsabi, "Holy shit, habang pinapanood ko ang taong ito, mas nagustuhan ko siya." Hahaha. Napakagandang galaw. Okay, let's talk. Ano ang gusto mong pag-usapan? Pumasok si Ri sa venue. Isang hapon na lang ang natitira, at sa pagkakataong ito ay isang tunay na negosasyon sa pagitan ng ikaw at ako. Nagtanong si Hongdali, magsalita ka agad kung mayroon kang sasabihin, ang aking oras ay mahalaga. Sobra naman ang ugali mo. Sinabi ng pinuno ng Hapon, ito ang lugar sa dagat ng ating imperyo ng Hapon. Kailangang ilikas ang iyong mga barko. Umalis sa lugar na ito ng dagat. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Kung ano-ano pang sasabihin. Sabagay, diplomat naman siya kaya matigas pa rin ang pagsasalita niya. Sa kasamaang palad, si Hongdali ay halatang mas matigas kaysa sa kanya. Humalaklak siya at humakbang para tapikin ang balikat ng Japanese leader. Hindi niya sinagot ang kanyang mga salita, ngunit nagtanong, Siya nga pala, may gusto lang akong pasabugan. Halika at tingnan. Ano ang gusto mong pasabog sa panahon ng negosasyon? Ang pagtalon sa pag-iisip na ito ay talagang medyo malaki. Ngunit tama itong tingnan. Tumango ang pinuno ng mga Hapon, okay. Ano ang sasabog sa oras na ito? Naglakas loob ka pa bang pasabugan ang mga barkong pandigma ng ating dakilang imperyo ng Hapon? Li Yang, mangyaring itaboy ang Hatsunis version, nakangiting sabi ni Hongdali, pasasabugan ko ito ngayon. Okay. Sumang-ayon si Li Yang. Kunin mo na ang kotse. Magpapasabog ka ba ng mga sasakyan sa oras na ito? Naramdaman ng pinuno ng Hapon na hindi niya kayang makipagsabayan sa takbo ni Hongdali. Pero kung tutusin, nagne-negotiate pa rin kami, so at least we have to give him some face, so we can reluctantly take it first the scars are healed and the pain is forgotten. Malinaw na nakalimutan ng mga Hapones ang pangungusap na ito. Ang ilang mga mandaragat ay malinaw na medyo nabigo. Lumingon siya at nagtatakang nagtanong, pasabugan ba ni Master Dali ang sasakyan sa ganitong oras? Si Hongdali ay pabaya sa maliliit na bagay ngunit matalino sa malalaking bagay. Tila malinis ang budi ng lahat. Nakangiting niyakap ni Tang Moxon ang braso ni Li Nianwei. Nginitian niya ang tatlong marino at sinabing, oo, siguradong may magandang mapapanood kung magtagal tayo, hehe. Ngumiti din si Li Nianwei at tumango, oo, laging may solusyon ang Young Master pagdating sa mga kritikal na sandali tulad nito. Hindi nagtagal, pinaharurot ni Liang si Barsayon, at itinuro ni Hongdali ang napakagandang supercar na Barsayon at sinabing, ang kotseng ito ay medyo mahalaga. Oh, syempre, sinabi ko. Ito ay kapag ang bomba ay sumabog. Inutusan niya ang mga alipors, pumunta kayo ng ilang mga rocket launcher o isang bagay. Maaari mo ring gamitin ang mga missile sa mga fighter jet. Gusto ko ang mga alibughang bagay. Damn it, Waller, anong ibig mong sabihin? Nagpapasabog ka ba ng mga sasakyan sa deck ng aircraft carrier na ito? Hindi ka ba natatakot na pasabugan ang carrier ng sasakyang panghimpapawid? Mula sa simula ng kasaysayan ng tao, ito ay isang negosasyon, nang hindi pinag-uusapan ang mga kondisyon o hinihingi. Marahil ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na nagpakamatay si Hongdali sa ganitong paraan, at malinaw na hinding-hindi ito mangyayari sa hinaharap gayon paman. Hindi bababa sa walang nang ahas na sabihin na gagamit sila ng mga fighter missiles para pasabugan ang sarili nilang mga sasakyan sa isang aircraft carrier. Talaga. Maingat na tanong ng pinunong Hapones na pawis na pawis. Siyempre, hindi kita niloloko. Matigas na sagot ni Hongdali. Sa oras na ito, naging mausisa ang lahat. Tinanong ni Wen Jinan mula sa Resource Chamber of Commerce si Hong Wigyu, Mr. Hong, ang iyong dali na sasakyan ay medyo mahal, hindi ba? Ito ay medyo mahal, tumango si Hong Wigyu, ngunit sa tingin ko ang Maizil ay dapat na mas mahal. Tianhai District Headquarters Building, ano ang ibig sabihin ng bastard na ito? Sinisira ba niya ang mga sasakyan sa harap ng mga Hapon? Ano sa tingin niya? Who knows, manood ka na lang, feeling ko magkakaroon ng magandang palabas ngayon. Oo, panuurin ang palabas, panuurin ang palabas. Ang lahat ng nakakita sa eksenang ito ay nag-isip ng ilang sandali, ngunit anuman ang mangyari, dahil tumango si Hongdali, magiging handa na ang lahat. Sa pagkakataong ito, lahat ng uri ng armas ay ginamit upang pasabugan ang sasakyan. Nilabanan pa ng dog-legged na si Liang ang isang missile na nakasabit sa isang fighter jet na parang sako. Mukhang hindi bababa sa 2 hanggang 300 metro ang lapit ng missile, ngunit nilabanan ni Liang nang isuot ko ito, parang isang balde ng mineral water lang, nakaka-relax at komportable. Ito, natigilan ang pinuno ng Hapon nang makita niya ito. Maaari bang labanan ng isang tao lamang ang Maizil na tumitimbang ng 2 hanggang 300 kilo? Missile ba talaga yan? Hindi modelo ng lata. Young Master, okay, inilagay ni Liang ang missile sa lupa, ang mukha ay hindi namumula at hinihingal, ano ang gagawin? Bueno, pasabugan mo lang, pinitik ni Hongdali ang kanyang mga daliri, kayong mga talunan, kunin mo itong muli mayroong ilang mga missile, ngunit maaaring hindi sapat ang isa. Okay. Nagpunta ang mga gangster para kunin ang mga missile.
Hindi lamang ang mga lalaking patutot, kundi pati na rin ang mga babaeng puta, at sa loob ng maikling panahon ay nagbalik sila ng 100 missile. Mga missile ba talaga ito? Medyo hindi kumbinsido ang pinuno ng Hapon. Para sabihin na okay ka kung malakas ka, pero kung lahat ng tao ay ganito, multo lang ang maniniwala. Pagkatapos ay umakyat siya at nais na subukan ito. Pinaalalahanan siya ni Liang, well, medyo mabigat pa rin ang bagay na ito. Pakiramdam ko ay hindi mo ito kayang buhatin. Ang pinunong Hapones ay mukhang hindi naniniwala at sinabing may pagkadismaya, ano ang hindi ko malalabanan kung ang isang batang babae ay makalaban dito? Hoy! Ang resulta ng kanyang sinabi nito ay ang kanyang baywang ay kumislap. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin, sabi ni Liang na may buong mukha contempt, naiintindihan mo ba sa oras na ito? Umupo ang pinuno ng Hapon sa lupa, dapat kang nanloloko. Dapat nga. May mekanismo ang bagay na ito. Dapat may mekanismo. Ang aking baywang. Okay, tiningnan ni Hong Dali ang araw sa langit, bilasan natin, pwede na akong pumunta sa isla pagkatapos ng pagkatalo sino ba yan, di ba, kuya, paano nag-launch ang bagay na to? Ang tinawag ni Hong Dali ay isang fighter pilot, isa sa mga piloto na nagbayad sa kanila para dalhin sila sa mainland. Nang marinig ang tawag ni Hong Dali, dali-dali niyang sinabi, ang bagay na ito ay kailangang ilagay sa eroplano. Kukuha ako ng ilang mga wire o kung ano. Oh, inosenteng sabi ni Hong Dali, akala ko lilipad ito bilang. Malapit na. Habang pinindot ko ang button. Kalimutan ito, huwag tanggalin ang wire, ibalik lang ito at kontrolin ito ng direkta gamit ang fighter jet. Kaya makalipas ang 10 minuto, mahigit 100 missile ang nakuha. Mabilis na inayos ng manlalaban ang posisyon nito, at ang mga missile ay nakatutok sa pulang button, at pagkatapos ay, boom. Boom. 3 malalakas na putok ang bumagsak sa hangin. Sa sandaling narinig ang tunog, 3 malalakas na fighter missiles ang lumipad ng diretsyo patungo sa button. Ang mga buntot ng 3 missile na ito ay napuno ng malalakas na ahas ng apoy. Nakakatakot ang tunog, at naglabas sila ng makapal na ulap ng bughaw na usok. Gayunpaman, sa isang kisap mata, lumipad sila kung saan nakaparada si Balsayon. Pagkatapos ay isang himalaang nangyari, isang malabong pulang halo ang kumikislap sa itaas ng Balsayon, at pagkatapos ay nakita ko ang 3 missiles na gumagawa ng right angle turn sa hood ng kotse at lumilipad paitaas. Nagkaroon ng pagsabog mga 50 metro ang layo, boom, boom, boom. 3 malalakas na tunog ang tumunog, at lumipad ang mga shrapnel, na sinisira ang lahat. Ang pambobomba lamang ng 3 rocket na ito, mula sa napakalayo, at ang heatwave ay natakot sa lahat. Nanginginig ang lahat. Ito ay. Ang lahat ay ganap na nagulat. Si Tang Moxon at ang iba pa ay natigilan. Ang mga tao sa Resource Chamber of Commerce ay natigilan, at lahat ng nasa Tianhai Navy District ay natigilan din. Anong nangyari kanina? Paanong magkakasabay ang 3 missile na iyon? Ano bang nangyayari sa pulang hood na kakasuot lang ni Bolton? Hindi lang tuluyang natangay si Balshon gaya ng inaasahan, hindi man lang nasira ang mamantika niyang balat. Huminto ito doon na buo, maganda at misteryoso sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ba? Imposible. Pagkaraan ng maikling sandali ng pagkabigla, ang pinunong Hapones ay tumayo at nagsabi, nagdaraya ka, tiyak na nandaraya ka. Tiyak na ang lahat ay ikaw ang nagayos. Tumingin siya sa malayo. Malakas na sinabi ni Balsayon, walang nangyari. Talagang lumipad ang missile patagilid. Paano ito posible? Oh, paano kung subukan mo? Tinanong ni Hong Dali ang pinuno ng Hapon, maaari kang pumili ng anumang armas na gusto mo. Kabanata 614, nakakakilabot. Subukan mo lang. Upang sabihin na ang pinunong Hapones na ito ay maaaring maging isang pinuno, mayroon pa rin siyang ilang IQ, hindi ko ginagamit ang iyong mga armas. Ang iyong mga armas ay dapat pakialaman. Ginagamit ko ang sarili ko. Sabi niya habang nagsasalita, naglakad siya pasulong at umabot ng 2 metro sa harap ng Balsayon. Inilabas niya ang kanyang pistola mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa baso ng Balsayon, tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo sa pagkakataong ito. Bang 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 bang. Bang bang. Nagpaputok siya ng 5 sunod-sunod na putok, at isa pang putok ng pulang ilaw ang bumungad sa itaas ng salamin ni Balsayon, at pagkatapos ay natigilan ang mga Hapones kahit isang tipak ng salamin ay hindi nabasag, ito ay buo. Ito ay imposible. Ito ay imposible. Nanlaki ang mga mata ng Japanese leader, at 3 beses pa siyang bumaril ng bang bang bang, ngunit ganoon pa rin ang resulta. Ito. Sa pagkakataong ito ay bumagsak siya ng buo, paano ito posible? Anong uri ng teknolohiya ito? Isang kotse na hindi masasabog ng mga missile. Sa pagkakataong ito, huminga si Hong Dali, natapos mo na bang subukan? Umalis ka na kapag tapos ka na. Gagawin ko ulit. Paano maaaring hilingin ng pinuno ng Hapon na muling sumabog si Hong Dali? Tumakbo siya kay Hong Dali na pawisan at maingat na nagtanong, Hong Mr. Dali, ito ba ang iyong pinakabagong teknolohiya? Iyon. Oh, ito ay isang maliit na isa.
Itinagilid ni Hong Dali ang kanyang ulo at tumingin sa kanya ng walang ekspresyon, yung nasa dalawang aircraft carrier natin ay ang mga nakasakay. Malaki. Ang pinuno ng Hapon ay lumuhad sa lugar. Damn it, maliit pa ba ito? Kung ang sasakyang panghimpapawid ay malaki, hindi ba ito magiging invincible? Ah, oo nga pala, iniunat ni Hong Dali ang kanyang maliit na daliri at pinitik ang kanyang ilong, ano ang sinabi mo? Sinabi mo ba na ang Turtle Island ay ang tubig ng iyong bansa? Oo, sa pagkakataong ito ang Hapon. Siya ay tapat at sinabi sa mahinang boses, totoo dito. Hindi siya pinansin ni Hong Dali at nagtanong, mayroon bang patunay? Oo, itinuro ng Japan ang pinakamataas na punto ng Turtle Island. Isang tore, nakasabit doon ang pambansang watawat ng ating bansa. Matapos marinig ang sinabi niya, nagngangalit ang lahat sa galit. Nakakita ako ng mga walang hiyang tao. Ngunit hindi pa ako nakakita ng isang walang hiyang tao. At hindi nagtagal ay nagulat ang lahat. Itinuro ni Hong Dali ang tore at sinabi kay Goben no. Apat na sumusunod sa kanya, tawagan mo lang si Goben at pasabugan ang tore na iyon. Okay, young master. Hindi nagtagal, isang supercar sa air no. Isang nakakatakot na asul na ilaw ang kumislap mula sa electromagnetic gun, na sinundan ng isang nakakagulat na malakas na ingay, at ang tore na may bandila ng Hapon ay nawala sa paningin ng lahat. Natigilan ang lahat nang makita ito. Lahat ng tao sa Resource Chamber of Commerce ay biglang tuwang-tuwa, at halos umabot sa langit ang palakpakan. Ang lahat ay nagpalakpakan at nagbigay-pugay kay Hong Wigyu, at ang lahat ay sumigaw ng malakas, Mr. Hong, magaling. Hahaha. Nakakasama ang loob namin. Huwag ka nang magsabi ng kahit ano, Mr. Hong, napakagaling ni Dali. Wigyu, nagsilang ka ng isang mabuting anak. Hahaha. Nagyakapan din ang mga tao sa distrito ng Navy ng Tianhai at nagtawanan, hahaha, napakalakas ng puwersa, napakaganda nitong sumabog. Ang bastos na ito, hahaha, dapat suportahan natin siya sa anumang gagawin niya mula ngayon. Tama, haha. Lungsod ng Tianjin. Ang misteryosong lalaki ay tumingin sa video na ibinalik ng sabay-sabay at ngumiti, ang bastard na ito, sino ang nagsabing siya ay tanga? Matapos pasabugan ang tore gamit ang watawat ng Hapon, muling nagtanong si Hong Dali, mayroon pa bang ibang patunay? Pawis na pawis ang pinuno ng Hapon. Ngayon ay nakaharap kay Hong Dali, hindi siya maaaring maging mayabang ang isang kotse ay napakahirap, at ang mas malaking proteksyon na takip sa carrier ng sasakyang panghimpapawid na ito, kung siya ay maglakas loob na makipag-away sa kanya muli ang huni na ritmo na iyon ay tiyak na ang ritmo ng pagiging lubusang fucked sa kamatayan. Hindi, wala na. Napakamot ng ulo ang pinunong Hapones, wala na talaga. Oh, ayan na. Tumingin si Hong Dali sa paligid at mabilis na nakita ang apat na barkong pandigma ng Hapon sa paligid niya, kung gayon ang isang ito ano ang nangyayari. Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, alam niyang magiging masama ito. Napakamot ng ulo ang pinuno ng Hapon, hindi, talagang hindi. Sabi niya at tumakbo sa gilid ng aircraft carrier at desperadong kumaway. Pero hindi tayo pwedeng magsimula ng away. Kung may nangyaring laban, hindi maliit na bagay sa teknolohiya ng dalawang aircraft carrier na ito, walang suspense sa pagtalo sa Japan. Sa apat na barkong pandigma ng Hapon. Hoy! Kamakawe ang hepe. Pinasabog niya ang ating pambansang watawat. Hindi ba't lahat tayo ay lumalaban? Masigla silang nanunukso. Kakaibang sabi ng isang sundalo. Kung hindi mo alam kung ano ang sitwasyon, huwag mong madaliin. Magtatanong ako. Sandaling nag-isip ang commander at napagtanto niyang bumalik na pala ang 2 taong itinapon noon sa dagat. Kung nandoon siya, ibinagsak na siya, at hindi pa siya namatay. Kaya hindi nagtagal, sumakay ang commander sa carrier ng sasakyang panghimpapawid patungo sa Big Fish. Mas mabilis pa siyang bumalik, pawis na pawis at sinabing, umalis ka. Mabilis na umatras. Napakalakas ng kalaban, hindi natin kayang saktan siya. Sa oras na ito, nagulat ang mga sundalo. Sir, 2 lang sila na ordinary empty shell aircraft carrier. Walang fighter formations o frigates. Hindi na natin kailangang umatras, di ba? Anong alam mo? Kinakabahang sinabi ng commander, ang 2 barkong iyon ay may malaking protection sa carrier ng sasakyang panghimpapawid. Pabayaan ang 4 na barkong pandigma, kahit 4 na pupa. Ang mga barkong pandigma ay ibibigay ng libre. Fair na. Hindi naman mukhang peke ang ekspresyon ng commander. Bagamat nagdududa pa rin ang mga sundalo, okay naman kung tutuusin. Huwag sumuwi sa utos, at maging handa na agad na magpalit ng direksyon. Pero ang problema, gusto na nilang umalis, pero tumanggi si Hong Dali. Ngumuso ang lalaki at tumingin sa pinuno ng Hapon, aalis ka lang. Nasaan ang kapitan ng nasamsam na bangkang pangisda? Hayaan mo siya, papakawalan natin siya kaagad. Paano niya nagagawang magsabi ng masasakit na salita sa oras na ito? Siyempre ito ay sumang-ayon sila sa anumang sinabi ni Hong Dali. Pawis na pawis ang pinuno ng Hapon, siguro kung ano pa ang iba pang mga kahilingan ni Master Dali. Matutugunan natin silang lahat. Humiling, nag-isip sandali si Hong Dali, at biglang may naalala, speaking of which, kinulong mo ang mga mangingisda ng ating paraiso, hindi ba natin hahayaan na ganito na lang?
May kailangan tayong bayaran, di ba? At saka, pinigil mo ang mga mangingisda ng ating paraiso, pwede bang pabayaan na lang natin? Gusto ko lang subukan ang iyong pinakahuling armas. Iyon ay ang iyong pinakahuling sandata. Iyon ang aking pinakamahusay na mga armas. Ang 4 na barkong pandigma ay mapapawi ang dating pagkakulong sa ating mga mangingisda. Pagkasabi niya nito ay natigilan ang lahat sa paligid niya. Mabuting bata, isa kang leon na may malaking bibig, maaari kang mag-utos ng 4 na barkong pandigma sa isang bibig lamang. Kahit joke lang, hindi naman ganun di ba? Sa oras na ito, ang pinuno ng Hapon ay hindi na pinagpapawisan ng husto. Gumamit siya ng mga praktikal na aksyon upang ipaalam sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagpapawis. Basang-basa talaga ang damit niya. Hindi ito biro. Alam mo, ang teknolohiya sa dalawang sasakyang panghimpapawid ng Hongdali ay tiyak na sisira sa kanila sa ilang minuto. Mayroon itong hindi magagapi na proteksyon na kalasag, at ang kapangyarihan ng railgun na sumire sa tore noon ay hindi biro. Kung gayon ang resulta ay napakasimple kung hindi ka sumang-ayon sa kahilingan ni Hongdali, ang kahihinatnan ay ang dalawang panig ay pupunta sa digmaan, at pagkatapos ang lahat ng 4 na barkong pandigma ng Japan ay mawawasak, ang lahat ng mga tauhan ay mapapawi, ang kaharian ng langit at ang kaharian ng Japan ay pupunta sa digmaan, at pagkatapos ay ang kaharian ng langit ay mauuna sa kaharian ng Japan. Napakaraming teknolohiya ang gagamitin, ang Japan ay natalo, at ang Estados Unidos ay lubos na matatakot, at pagkatapos ay sasamantalahin ng kaharian ng langit ang pagkakataong palawakin at duminahin ang mundo. Magiging seryoso ang kahihinatnan, tama ba? Ginagalang na Young Master Dali, sa oras na ito, hindi maipamalas ng pinunong Hapones ang kanyang kapangyarihan sa isang mahalagang paraan. Ang kanyang saloobin ay napakagalang na kahit na ang paa ng aso na si Liang ay nadama na mas mababa sa kanya. Sinabi ng pinuno ng Hapon, maaari ba akong humingi ng mga tagubilin sa ating pamahalaan? Ang bagay na ito ay medyo malaki, hindi ako nang ahas na gumawa ng desisyon. Nagsalita siya sa napakaamo na tono, ngunit ang problema ay halatang walang pasensya si Hongdali. Direktang sinabi ng lalaking ito kay Lin Chuyin na nakatayo sa isang tabi, "Chuyin, mag-shoot muna tayo para matikman ang alat." Well, okay. Matapos marinig ang mga tagubilin ni Hongdali, sinabi ni Lin Chuyin na may napakalmadong ekspresyon, ang mga himala ay maaaring mangyari ng may matinding puwersa. Pagkatapos ay may bahagyang tunog ng mekanikal na aktibidad, at ang 24K Krypton Gold na mekanikal na banal na damit na napakaliwanag na nakabulag sa lahat ay armado. Itinaas ang kanyang palad ng patag, ang High Voltage Electric Pulse Beam Transmitter sa gitna ng kanyang palad ay itinuro ang bodega sa hindi kalayuan, at mahinahong sinabi, pinahusay na High Voltage Electric Pulse Beam, buong lakas, ilunsad. Sa pagkakataong ito, tulad ng dati niya sa Zinlan, iba na naman ang oras na ginamit ng Xiang Technical School. Sa oras na iyon ito ay nasa buong kapangyarihan, at ang kapangyarihan ay lubos na kamangha-mangha. Ngunit sa pagkakataong ito ay pinalakas ng device sa pagpapahusay ng enerhiya. Isang pagtaas ng hanggang 150%. Sa isang iglap lang, nakita ng lahat ang isang kislap ng liwanag sa palad ni Lin Chuyin, kasing liwanag ng araw, at halos mabulag ng liwanag ang mga mata ng lahat. Napakaliwanag ng liwanag na iyon. Isang sulyap lamang ay maaaring maging sanhi ng panandaliang pagkabulag. Hindi nagtagal, naglabas si Lin Chuyin ng sobrang nakakatakot na energy beam mula sa kanyang palad. Ang energy beam na ito ay asul at puti, na may hindi mabilang na electric snakes na nakabalot dito. Noong unang kinunan ito, may diameter itong halos kalahating metro. Sa oras na ito ay sumabog sa layo na mga 5 metro, ang diameter ay tumaas ng husto sa halos 10 metro, na napakalakas. Ang huling full power high voltage electric pulse beam ay nagdulot ng malalim na hukay na humigit kumulang 3 metro ang lapad sa lupa, ngunit sa pagkakataong ito pagkatapos ng pagpapahusay ng enerhiya ng hiyas ng enerhiya. Ang ilalim ng isa sa mga barkong pandigma ng Hapon ay tinamaan ng pulse beam na ito, na agad na lumikha ng isang malaking butas na humigit kumulang 15 metro, ang tubig dagat sa paligid ay nag-evaporate, at ang puting ambon ay umaambon. Ang mga sundalo at opisyal sa barkong pandigma ay tumalon sa dagat, at pagkatapos ay dahan-daang lumubog ang barkong pandigma, lumubog hanggang 10 sa loob ng ilang minuto, kahit anino ay hindi makita. Isang suntok, isang casual na suntok lang, ay nagdulot ng nakakatakot na epekto. Kung ito ay talagang sumiklab, ang dalawang panig ay pupunta sa digmaan, at pagkatapos ang lahat ng 4 na barkong pandigma ng Hapon ay nawasak, ang lahat ng mga tauhan ay nalipol, ang kaharian ng langit at ang kaharian ng Hapon ay pupunta sa digmaan, at pagkatapos ay ang kaharian ng langit ay nangunguna sa Japan na napakaraming teknolohiyang ginagamit, ang Japan ay natalo, at ang Estados Unidos ay matatalo din. Siya ay lubos na natakot, at pagkatapos ay kinuha ng kaharian ng langit ang pagkakataon na palawakin at duminahin ang mundo. Hindi niya kayang pasanin ang ganoong responsibilidad. Kabanata 615 Xiaobai, mabuhay ka. Ang pinunong Hapones ay agad na lumuhad sa harap ni Hongdali nang may putok, nagsagawa ng pinakakaraniwang seremonya ng pagluhod sa Japan, at sinabi, paalisan mo na. Ipapadala ko ito. Kung pinipigilan mo ako, outrest ka. Kinagat ni Hongdali ang kanyang mga labi, hindi.
Mitiyag ang sinabi niya, hilingan ang lahat ng iyong mga tripulante na magtipon. Halika rito at ibabalik kita sa iyong bansa. Huwag mong isipin ang pagtakas, kung hindi, ako ay malungkot. Okay, okay. Kaya pagkatapos ng halos 1 oras, ang dogleg sa ibaba ay nagulat, young master, ang mga Hapones na iyon ay papunta sa aming aircraft carrier sakay ng maliliit na bangka. Sige, tawagan muna natin sila. Hindi nagtagal, nagtipon ang lahat ng tripulante ng 4 na barkong pandigma ng Hapon. Sa deck ng aircraft carrier na Big Fish. Kung ikukumpara sa lahat ng nasa Big Fish, sila ang tunay na hukbong dagat. Ngunit lahat ng nasa Big Fish ay buong pagmamalaki na tumingin sa mga Japanese sailors na ito, dahil sila ang tunay na malalakas. Lalo na si Hong Dali. Para sa lalaking nasa harapan niya, walang magiging hanggal na gustong pumatay sa kanya. Niloloko mo ba ako? Iniinis talaga siya nito. Sisirain ang kongreso ngayon. Matapos magtipon ang lahat, ang pinuno ng Hapon ay natakot na nagsabi, mahal na Ginoong Hong Dali, ipinahayag ng aming mga tao ang kanilang pagsuko. Mangyaring tandaan ang iyong pangako at pabalaykan kami. Nandito na ba lahat? Tumingin si Hong Dali sa pinuno ng Hapon, ibabalik kita kapag nandito na tayong lahat. Lahat, naririto lahat, tinansya ng pinunong Hapones na mas pinagpapawisan siya ngayon kaysa sa buong buhay niya. Master Dali, pakiusap, ibalik mo kami, ngunit mukhang walang sapat na eroplano dito. Sinong nagsabing babalik ka sakay ng eroplano? Kakaibang tanong ni Hong Dali, sinabi ko ba? Paano mo kami pinaplanong pabalaykan? Kakaibang tanong ng pinuno ng Hapon, ibinigay na sa iyo ang aming barko. Siyempre may paraan, naglakad si Hong Dali sa gilid ng aircraft carrier deck at sumigaw pagkatapos kunin ang speaker. Xiao Bai, halika, lumabas ka dali. Xiao Bai. Ano yun? Kaagad, ang mga mausisa na Japanese sailors ay pumunta sa gilid ng kubyerta upang tumingin sa ibaba at pagkatapos ay tuluyan siyang nabaliw, mga peteng, ito ay mga peteng. Napakaraming peteng. Diyos! Tingnan mo ang pinakamalaki, dapat mayroong 20 ilang metro ang haba. Master Dali, itatapon mo ba kami sa dagat para pakainin ang mga peteng? Nang hinayang ang pinuno ng Hapon na berde ang kanyang bituka. Kung alam niya ito, baka nakipag-away siya sa kanila. Hindi bababa sa ito ay nagkakahalaga ng kamatayan. Okay, tumingin si Hong Dali sa dogleg na si Liang, ihagis mo sila. Nako, hindi masama ang paggamot na ito. Ang pinuno ng Hapon ay nawalan na ng pag-asa. Ang sasakyang panghimpapawid ng Hong Dali ay puno ng lahat ng uri ng superhuman na nilalang. Ang paa ng aso na makatiis ng 300 kilo ng mga misail nang hindi nagbabago ang mukha nito, ang sobrang proteksyon na kalasag na maaari pang baligtarin ang direksyon ng mga misail mula sa mga fighter jet, ang mekanikal na banal na balabal na maaaring magpalubog ng barkong pandigma sa isang suntok. Kung itatapon sila ni Hong Dali sa dagat para pakainin sila ng peteng, wala na talaga silang magagawa. Ngunit nang mahulog siya sa tubig, natuklasan ng pinuno ng Hapon na hindi siya patay. At mahiwagang nakasakay sa likod ng isang peteng. Anong nangyayari dito? Bago pa siya makapag-react, nagsimulang bumagsak ang mga tao mula sa carrier ng sasakyang panghimpapawid na parang Thunderbolt, at pagkatapos ay sumakay silang lahat sa likod ng peteng. Ito ay pakiramdam ng pinunong Hapones ay parang nananaginip siya ngayon, maaari bang masakiyan ang mga peteng na pinalaki ni Hong Dali. Pagkatapos ng mga salita ni Hong Dali, tumigil siya sa pag-iisip ng ganoon. Ibalik mo sila sa bansang Japan. Siya nga pala. Kung may gagawin silang masama sa daan, maaari kang magkaroon ng karagdagang pagkain, mga sanggol. Matapos mawala sa paningin ng lahat ang pumapatay na grupo ng isda, bitbit ang mga opisyal at sundalo ng bansang Japan, lahat kumukulo na. O aking Diyos, ang nangyari ngayon ay mawawala sa kasaysayan magpakailanman. Bulong sa sarili ng kapitan ng naunang nakakulong na bangkang pangisda. Gusto kong isulat ang nangyari ngayon sa aking tala-arawan at sabihin sa aking anak at apo na itago ito sa loob ng 500 taon. Sabi ng isang marino. Sister Nianwei, bulong ni Tang Moxon, sa palagay ko, kung gagawin nating yate ang ating malaking isda para makapagpasyal ang mga tao, tiyak na may mga taong nagmamadaling kunin ang higaan ni Dali na may presyong 1 milyon. Gagawin ko talaga. Oo. Ngumiti si Li Nianwei at biglang tinapik si Tang Moxon sa balikat, pero Zinkson, mayroon ba talagang protective shield ang aircraft carrier natin? Hindi ko alam, teka magtanong ako. Lumakad si Tang Moxon papunta kay Hong Dali at bangulong, Dali, mayroon ba talagang proteksyon na kalasag ang malalaking isda natin? Mas malakas ba ito kaysa sa ballfin? Ngunit ibinaling ni Hong Dali ang kanyang ulo at ipinakita ang kanyang mga ngipin na may ngiti, syempre. Hindi, sinusubukan kong takutin sila. Sinabi noon ni Hong Dali na may malalaking proteksyon na kalasag sa Big Fish at Aero aircraft carrier para takutin ang mga tao. This time nabigla ang lahat. Hindi ba laging walang puso si Hong Dali? Ngayon alam mo na talaga kung paano takutin ang mga tao. Dali, ikaw, kailan ka pa naging matalino? Inabot ni Tang Moxon at kinurot ang mukha ni Hong Dali, hinayla ito pakaliwa at kanan, hindi ba palagi kang walang puso? Wala akong puso. No idea. Galit na sinabi ni Hong Dali, ngunit hindi ibig sabihin na ako ay isang tanga.
Kung hindi ko sila takutin, maaari ba nilang ibigay ang barkong pandigma ng tapat? Mamamatay ang mga tao kapag nagsimula tayo ng digmaan. Sinong nagsabing tanga ang lalaking ito? Pangako hindi ko siya papatulan hanggang mamatay. Hahaha, si Hongdali ay isang bastard. Anong ideya? Nagtawanan ang lahat sa Resource Chamber of Commerce nang makita nila ito. Hindi ko ini-expect na ang malaking protective shield na sinabi ng lalaking ito noon ay kasinungalingan pala talaga. Napaka-bluff. Natulala ang maliliit na demonyong iyon, ha. Hindi, kung hindi dahil dito, hindi magiging ganoon kadaling kausap ang maliliit na demonyong iyon. Tunay na karanasan ng ngayon. Kailangan yan. Ito ang tinatawag na not bluffing in life. It's a lifetime pleasure to bluff people, ha. Ang munting bastard na ito ay natuto ng masasamang bagay, sabi ni Hongdali na puno ng tawa at luha, marunong ka ng manloko ng mga tao, haha. Hindi alibughang si Hongdali, binago niya ang kanyang isip sa sining ng digmaan, tumawa si Liu Yewei. Halos hindi niya maituwid ang kanyang baywang, talagang naglakas loob siyang mag-bluff, ngunit sa totoo lang, naniwala ako noon, at naisip ko na kung talagang may napakagandang panangga ang ating langit, tiyak na hindi maglalakas loob ang maliliit na demonyong iyon na makipaglaban sa atin. Kalokohan, hindi epektibo ang mga sandata laban sa atin. Makatayo lang tayo doon at mabugbog. Ang Diablo lang ang handang magsimula ng digmaan. Nakangitiring yumuko si Mutai, hindi naman siguro nila pinangarap na nagsisinungaling si Dali. Tama, haha. Gusaling punong tanggapan ng distrito ng Tianhai. Malaking conference room. Napakagandang bata, Dali, napaka-talented ng bastard na iyon. Nataranta ang lahat ng pinuno ng militar, na bluff niya ang maliliit na Diablo na iyon, at sa wakas ay naiwan na lang niya ang 3 barkong pandigma. Tumakas. Ang hirap talagang bugbugin dito, hahaha. Hindi pa ba oras para sabihin sa kanila na sundan tayo? Kailangan mong tretuhin siya ng ganito. Ang bastard na ito, ang misteryosong lalaki ay tumingin sa monitor, sino ang mag-aakala na si Hongdali, na palaging pabaya, ay talagang magsisinungaling sa iba. Naloko ka ba ng ganito? Natigilan siya saglit at saka kinuha ang phone. I publish ang video na ito ng paghaharap ni Hongdali sa mga Hapones sa internet upang i-promote ito. Talagang napakatagal na ng ating langit ay walang anumang kapana-panabik na balita. Hindi nagtagal, kumukulo ang buong langit. Ang video ng Hongdali na brutal na pagpapahirap sa maliit na demonyo ay ipinasa ng hindi mabilang na mga tao sa internet. Cool Video Network, Xinhai Weibo, Yuang News, Turkey Software. Ang mga tao sa buong langit ay nag-aagawan upang may parating ang pangyayaring ito. Ang mga bagay tungkol sa Turtle Island ay palaging nakaantig sa puso ng mga tao sa langit. Ngayon ay magandang inagaw ni Hongdali ang Turtle Island. Paano ito makakapagpasaya sa lahat? Paano nito gagawing hindi masaya ang lahat? Excuse me, binawi ng young master na si Hongdali ang Turtle Island. Ang mga maliliit na demonyong nagparusa sa kanya ay hindi nang ahas na umutot. Huwag mong palampasin kapag dumaan ka. Halika at tingnan mo. 50 cents lang ang isang piraso. Limitado ang dami. Kung gusto mong bilhin, bilasan mo. Halika. Halika na. Bigyan mo ako ng 10 kopya at dalhin ang mga ito sa bahay para sa koleksyon. Hindi palaging nangyayari ang magandang balitang ganito. Bigyan mo ako ng 20 kopya at ilagay ang mga ito sa dingding. Para sa kapakanan ng young master, magtrabaho ng gusto upang lumikha ng isang himala. Naubos na ang pahayagan sa loob lamang ng ilang segundo, at ang may-ari ng newsstand ay hindi makatawa o umiyak, ito, napakabilis, napasigaw na lang ako. Pagkatapos ng tsaa at hapunan. Hoy, Lao Shu, nakita mo na ba ang balita sa tanghali? Hindi ito maaaring maging mas kapana-panabik. Dapat mong makita ito. Binawi ni young master Hongdali ang Turtle Island at tinakot ang impyerno mula sa mga maliliit na demonyo. Alam ito ng mga tao sa buong bansa. Napanood ko ito ng higit sa 10 beses, at natatawa ako sa bawat pagkakataon. Nakakatuwa. Haha. Nang makilala ko ang young master, itinapon ko ang 2 maliliit na demonyo sa dagat. Nako, nagalit sila. Hindi. Ang nakakatuwa ay ang nangyari mamaya. Nakita mo ba ang protective shield na binuo ng young master? Sa sobrang takot niya ay lumuhad siya at humingi ng awa. Nakulong pa daw ang kapitan ng isang bangkang pangisda. Buti naman this time, 4 na barkong pandigma ang kapalit, haha. Mr. Wang, bakit ang saya-saya mo ngayon? I'm sorry, ano ang maibabahagi ko sa iyo? Napangiti si Mr. Wang na halos pumutok ang kanyang mga tainga, at sinabi niya, ito ay isang magandang araw. Nasiyahan ako sa panunood ng balita ngayon. Hayaan akong sabihin sa departamento ng pananalapi at ibigay ito sa lahat. 200 yuan na bonus, anyayahan ang lahat sa kumpanya na maghapunan sa hapon. Agad namang nagulat ang empleyado sa ibaba, Mr. Wang, ano ang ikinatutuwa mo? Oo, hindi holiday ngayon, di ba? Hindi ito holiday, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa isang holiday. Ito ay sobrang cool. Inayos ni Mr. Wang ang kanyang mga damit, tumingin sa lahat ng empleyado sa kumpanya, at nakangiting sinabi, hindi mo pa nakikita ang pinakabagong balita, tama. Niloloko ni young master Hongdali ang maliit na Diablo at binawi ang Turtle Island para sa atin.
Nahuli ng Japan ang isang mangingisda mula sa ating paraiso, at pagkatapos ay inagaw ang 4 na barkong pandigma. Wow! Nang sabihin ito ni Mr. Wang, agad na natigilan ang mga empleyado sa ibaba. Pagkatapos ng maikling sorpresa, ang lahat ay nagsimulang sumigaw ng sabay-sabay, ang young master ay sadyang walang talo, ha 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 ha. Ito ay isang magandang bagay, ito ay isang mahusay na bagay. Diyos, ang young master ay may napakaraming mahiwagang kapangyarihan, ito ay talagang kamangha-mangha. Nakakatakot. Hindi nakakagulat na si Mr. Wang ay napakasaya ngayon. Siguradong masaya siya dito. Hahaha. Napaka-cool. Hindi ako nagagalit sa tuwing nakikita ko ang balita tungkol sa Turtle Island, ngunit napakasaya ko ngayon. Dapat itong ipagdiwang. Ngumiti si Mr. Wang at pinindot ang kanyang mga kamay, na nagsasabing, haha, handa na ang lahat. Hindi ka babalik hanggat hindi ka lasing. Kabanata 616, na kumpleto ang side mission 2. Sa lahat ng mga pangunahing hotel sa buong bansa. Hoy, bakit ang daming customer ngayon? Busog na kaming lahat, curious na tanong ng isang waiter, tingnan mo, marami pa ring naghahanap ng mga restaurant. Balita ko puno na rin ang ibang restaurant. Ano ngayon? Anong petsa? Wala naman kasing tao kapag Spring Festival diba? Syempre, nakuha ko ang pinakabagong balita. Binawi ni Young Master Hongdali ang Turtle Island mula sa mga Hapones. Holy shit! Young Master, ito ay sadyang walang talo. Nabawi mo na ba ang Turtle Island? Hindi, maganda iyan. Umuwi ka at panoorin ang video. Na-download ko ito at plano kung panoorin ito araw-araw. Wigyu, kayo ni Roxy ay nagsilang ng isang mabuting anak, umupo ang hepe sa sofa sa kwarto ni Hong Wigyu, na may masayang ngiti sa kanyang mukha, sa pagkakataong ito ang iyong pamilya ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Napakaganda. Napanood ko ang video na iyon ng higit sa 10 beses at hindi ako mapakali, haha. Ang galing. Tingnan mo ang sinabi mo, ngumiti si Lan Roxy na parang bulaklak, ang aming pamilya sa katunayan, ang munting alibughang anak kong minsan ay gumagawa ng mabubuting bagay. Haha, pinuno, binigyan mo ako ng gantimpala, nakaramdam din ng kahihiyan si Hong Wigyu, dapat. Hindi ito gantimpala, mataimtim na sinabi ng hepe, Ogway. Ang isyo ng isla ay gumugulo sa atin sa loob ng mahabang panahon. Sa huli, ang iyong makapangyarihang mga sundalo ay binawi ito nang wala man lang laban. Sa huli, na-blackmail pa nila ang 4 na barkong pandigma ng Hapon. Haha, ang munting bastard na ito ay medyo matapang. Magaling talaga ang batang ito. Matalino, nakangiting sabi ni Hong Wigyu, hindi lang ako karaniwang nagnenegosyo. Hindi yan ang sinabi ko. Tumawa ang pinuno, ang maliit na bastard na ito, negosyo ang gumastos ng pera. Turkey Software Pop-Up, ang headline ay nabasa, napakarangal ni Young Master Hongdali, ngunit ngayon ay asar ang mga tao. Iniulat ng balita ng detalyado ang mga kaganapan at resulta ng panahong ito. Ang bilang ng mga komento mula sa mga netizen sa ibaba ay umabot sa hindi pa naganap na bilang na higit sa 1.6 milyon. Hindi mabilang na mga tao ang nagbunyi kay Hongdali, dahil si Hongdali ay hindi makakagawa ng mas mahusay na trabaho sa bagay na ito. Hinahawakan mula simula hanggang matapos. Masasabing flawless at flawless. Mula sa pagtatapon ng 2 maliliit na demonyo sa dagat sa simula, hanggang sa pagpapasabog ng sasakyan sa likuran, at pagkatapos ay pananakot at pasabugan ng tore gamit ang watawat ng Hapon, ang lahat ay ginawa ng sabay-sabay. Ang mga maliliit na Diablo ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react, kaya't wala silang pagpipilian kundi ang sumuko. Nag-iwan ng mensahe ang mga netizens. Bingzo Zengba, palaipat-lipat ng mga larawan ng paisa-isa. Hindi na malaya na basa na pala ng luha ang mga mata niya. Young Master Hongdali, ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa aking isipan. Maaaring sabihin ng iba na ikaw ay aliberga at hindi mo ginagawa ng maayos ang iyong trabaho. Pero sa paningin ko, ikaw ang pinakadakila. Habang iginagalang mo ang buhay at pinuprotektahan ang mga tao, mangyaring bigyang pansin ang iyong sariling kaligtasan. Saludo. Tulad ng 1,524,984, sagot, 154,474. KT 100,000 volts, magbigay-pugay kay Hongdali. Palagi kang lumalabas sa mga ulat na puno ng sikat ng araw at positibo. Gusto mo ang mga bagay at kawanggawa. Ngayon ay binawi na natin ang Turtle Island para sa kaharian ng langit. Salamat sa iyong pagsisikap. Tulad ng 1,452,714, sagot, 124,733. Gij. Ang sinumang may kaharian ng langit sa kanilang mga puso ay magkakaroon ng ganitong pakiramdam, na antig ng Turtle Island ang puso ng daan-daang milyong tao sa kaharian ng langit. Ngunit ngayon, ang Young Master na ang nakahinga ng maluwag para sa ating kaharian ng langit. Sa tuwing lilito ang Young Master, ang iyong puso ay ganap na maluwag at maaari kang maniwala na ikaw ay naligtas. Tulad ng 1,300,000
Tulad ng 1,374,954, sagot, 114,574. Midnight Blues, bilang isang makabayang mamamayan, lagi tayong umaasa na ang Turtle Island ay tunay na makabalik sa yakap ng langit. Akala ko malayo pa ang araw na ito, pero hindi ko talaga inaasahan. Dumating talaga ang araw na ito ng napakatahimik. Nang makita ko ang makalangit na watawat na lumilipad sa Turtle Island, talagang uminit ang puso ko sa sandaling iyon. Tulad ng 1,014,454, sagot, 77,524. Ang mga tao sa buong bansa ay tumatakbo upang sabihin sa isa't isa at pasayahin ang tagumpay na ito. Dahil sa pangyayaring ito, nakahinga ng maluwag ang lahat sa kaharian. At malinaw naman, ang epekto sa oras na ito ay malayong matapos. Hindi nagtagal matapos may broadcast ang video ng pag-agaw ni Hong Dali sa Turtle Island, lumabas sa internet ang isang video ng isang panatikong patriot na binasag ang kotseng Honda na binili niya. Pagkatapos noon, parami ang mga video ng mga basag na sasakyan ang naipost sa internet, at sa pagkakataong ito ay seryoso na ito. Ang mga Fengtian na kotse ay ang pinuno ng mga domestic na kotse sa Japan ngayon. Noong sinabi ni Hong Dali noon na maaari silang i-recycle, mayroon pa ring ilang maraming tao ang nagpatibay ng salubing maghintay at tingnan. Pagkatapos ng lahat, ang pag-recycle ay posible, ngunit dapat mayroong isang paraan ng transportasyon bago bumili ng bagong kotse. Magiging napakaabala sa paglalakbay pagkatapos ma-recycle ang kotse, kaya hindi ako gumawa ng anumang aksyon. Bilang resulta, binawi ni Hong Dali ang Turtle Island sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito ay nasasabik ang mga tao kung hindi ito gagana, basagin mo na lang. Napakalaking bagay ang nagawa ng Young Master. Paano natin ito magagawa kung hindi tayo magtutulungan? Kung hindi, basagin mo na lang ang Fengtian na kotse na binili mo. At least naririnig ko yung tunog. Ngunit sa oras na ito, si Hong Dali ay nakaupo sa gilid ng kama ni Xiao Baiheko, hinawakan ng balat ng maliit na lalaki ng nakangiti, at tinanong si Zhang Yi, Sister Xiao Yi, ang aming Xiao Baiheko, ito bakit siya nagbago noong siya ay natutulog. Nakangiting sinabi ni Zhang Yi, nagiging ganyan siya kapag gusto niyang lumipad. Karaniwan siyang katulad ng isang normal na bata. Nakalimutan kong banggitin ito noon. Si Hong Dali ay nasiyahan dito, ito ay mabuti. Si Xiao Baiheko ay ang aming godson, kaya kailangan niyang panatilihin ang kanyang hitsura pagkatapos ng lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Maaari siyang mag-transform sa super mode ng napakaganda sa kritikal na sandali. Super Saiyan. Lumalaban na bansa. Oh, fair na. Kung kukuha tayo ng mekanikal na banal na tela at hayaan siyang gumamit ng robot, hindi siya magagapi, tama ba? Iyan ang kaso sa ngayon, nakangiting tumango si Zhang Yi, masyadong bata pa siya, kaya medyo mahirap kontrolin ang kanyang lakas. Huwag kang matakot. Anyway, maglaan ng oras sa hinaharap. Humarap si Hong Dali kay Ling Xiaoyi at sinabing, Sister Xiaoyi, ipagpapatuloy namin ang aming gawaing kawanggawa mamaya. Napakahalaga iyan. Makakapagligtas kami ng kasing dami ng aming Xiao Baiheko. Magkano ang maiipon mo? Ito ay isang magandang bagay na gumawa ng kawanggawa. Agad na tumango si Ling Xiaoyi, okay, Young Master. Habang sinasabi niya ito, biglang pumasok si Goben, Young Master, binawi namin ang Turtle Island para ipagdiwang. Maraming video ng mga basag na kotse ng Toyota sa internet. Kailangan pa ba nating i-recycle ang mga basag na Toyota na kotseng ito? Saglit na nag-isip si Hong Dali, basagin na lang natin sila. Siya nga pala, sabihin mo sa kanila, kaya mo itong basagin, pero huwag mo itong sunugin, makakadumi ito sa kapaligiran. Tingnan mo, ang circuit ng pag-iisip ng taong ito ay iba sa mga normal na tao. Ano ang maaaring gawin sa mga nabasag na sasakyan pagkatapos i-recycle? Una sa lahat, hindi nila dapat damumi ang kapaligiran. Sa lalong madaling panahon, nag-post si Hong Dali ng napakakaunting mensahe sa internet. Maaari mong durugan ito, ngunit hindi mo ito masusunog. Lahat ay may responsibilidad na protektahan ang kapaligiran. Responsable. Ang mga nasusunog na sasakyan ay magkakaroon ng epekto sa kapaligiran ng mundo. Kaya't ang saya ay naging napakalaki. Ang mga insidente ng pagsira sa mga sasakyan ng Fengtian ay naganap sa iba't ibang lungsod sa buong kaharian. Ang sigasig ng mga mamamayan ay walang katulad na mataas, at nais nilang ang ilan sa mga taong nakabasag ng kotse ay nag-imbita ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan na sumama sa kanila, at ang ilan sa kanila ay hindi alam ang tungkol dito. Paglabas nila, nakita nilang nagkapira-piraso ang kanilang mga Fengtian na sasakyan, at may naiwan dito na note, amin ang sasakyan namin. Kung basagin mo ito, maaari mong hilingin kay Master Dali na ibalik ang pera. Ang kapatid mo. Alam kong mas mabuting magsaya dito sa sarili ko. Sabi ni Hong Dali pagkatapos malaman ang balita. Siyempre, tungkol sa bagay na ito, si Hong Dali ay hindi sinamantala ng walang kabuluhan, dahil hindi nagtagal, isang system sound ng ding ang biglang pumasok sa kanyang isipan, at pagkatapos ay tumunog ang system sound.
Side Mission 2, ang mga gusto ng kalikasan. Ang misyon ng The Little Prodigal Son ay nakumpleto na. Mga kinakailangan sa misyon, hindi dapat kalimutan ng host na protektahan ang kalikasan at iwasan ang pinsala sa kalikasan. Kasalukuyang antas ng pagkumpleto, 100/100. Epekto ng pamagat, makakuha ng isang mahusay na titulo. Natural na pabor, ang kakayahang maging ganap na immune sa anumang natural na elemental na sakuna. Antas ng pamagat, ang antas ng kumpleto sa lahat ng panig ng host, buo, lahat ng mga tagubaylang nakatago sa panig. Mga gantimpala. Elemental Affinity, Elemental Shock. Elemental Affinity, isang passive skill, kapag may marahas na natural na elemental na pinsala sa paligid ng host, mas malaki ang kapangyarihan ng elemento, mas mataas ang pisikal na lakas ng host. Elemental Shock, isang passive skill, kapag may marahas na natural na elemental na pinsala sa paligid ng host. Sa oras na ito, makokontrol ng host ang ilang natural na elemento para sa sarili niyang paggamit. Naisip ko, ngunit hindi ko inaasahan na makumplito ang huling bahagi ng gawain ng system nang hindi sinasadya. Kung saan, kung hindi tumunog ang system, halos makalimutan ko na ang misyon na ito. Kung pag-uusapan, ang dalawang nakatagong reward na ito ay napakahusay. Elemental Affinity at Elemental Vibration, nangangahulugan ba ito na maaari nating iwanan ang buong mundo kung gusto natin? Magagawa ko bang maglibot sa ibang mga planeta sa hinaharap? Hahaha, let's just say, if you care for nature, nature will also care for you. Ito ay mahusay. Anyway, hindi pa nagagawa ang holographic game warehouse, kaya marami akong oras. Pupunta ako sa ilalim ng dagat para tingnan pagkatapos kong mag-impake. Ang mahiwagang seabed, iniisip ko kung magkakaroon ng anumang malalaking pagtuklas. Medyo nakakatakot daw ang mahiwagang Bermuda Triangle pero di bale na ngayon, I am invincible. Well, tingnan natin kung gaano karaming mga attribute point ang mayroon tayo. Mukhang maganda ang takbo ng pagbawi ng wind farm car. Kaya mabilis na hinugot ni Hong Dali ang malaking sistema ng talunan. Isang tingin lang ay gulat na gulat siya. Kasalukuyang mga puntos ng katangian, 236 na puntos. Ibig sabihin, 2.36 billion pa ang nagastos. Hahaha, sobrang cool. Well, sa napakaraming attribute point, kung paano idagdag ang mga ito sa susunod ay isang tanong. Hinaplos ni Hong Dali ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay desididong pinili ang Survival Branch, System, buksan ang Survival Branch. Kabanata 617, Galaxy Level Charm. Sistema. Kategorya ng mga pagpipilian sa kaligtasan ng buhay, 1. Ang survivability ng host body ay pinahusay, ang kakayahang patigasin ang mga kalamnan at palembutan ang mga kalamnan ay pinahusay. 2. Ang aura effect ay pinahusay. Mangyaring pumili. Well, tingnan natin ang una sa oras na ito. Hong Dali, piliin na pahusayin ang kakayahang patigasin ang mga kalamnan at palembutan ang mga kalamnan. Sistema. Pagsusuri ng katayuan, mangyaring maghintay. Pahusayin ang kakayahang patigasin ang mga kalamnan at palembutan ang mga kalamnan, ang universo ay maraming karera sa pakikipaglaban, at mataas ang pagiging epektibo ng individual na labanan. Kaya ang kaligtasan ng buhay ng host ay partikular na mahalaga. I redeem ang mga puntos, 100 puntos. Epekto, ang paglaban sa mga suntok ay higit na napabuti, at ang mga tumigas na kalamnan ay kayang humawak ng 500 cosmic force blows. Karagdagang paliwanag, ang malasutla na kalamnan ay maaaring humawak ng 1,000 puntos. Karagdagang paliwanag ng cosmic force blows, pagharap sa blunt force at stretching blows. Cosmic force, ang isang cosmic force ay humigit kumulang 10 kilo. Isa itong mapagpasyang reading room. Ngayong nakipag-ugnayan na kami sa planetang Garen na iyon, tila talagang naghahanda kaming makipag-ugnayan sa mga dayuhang tao. At ayon sa sistema, anong uri ng lahi ng pakikipaglaban ang mayroon sa universo? Hindi ko alam kung gaano kalaki ang pagkakaiba kumpara sa ating Xiaobei Heko. Ang lahat ay hindi pa rin alam, ngunit ito ay malinaw na mayroon akong isang sistema sa kamay, at iyon ay ang mundo na mayroon ako exchange. Tabyusan mo ng husto. Matapos makipagpalitan ng pinahusay na kakayahang magpatigas ng mga kalamnan at lumambot ng mga kalamnan, ang katawan ni Hong Dali ay kumislap ng gininto ang liwanag hahaha. May immortal na gintong katawan na ngayon si Kuya. Sinong makakatiis sa akin? Gayunpaman, tinatansya na ang kapangyarihan ng mga interstellar battleship sa universo ay nakakatakot pa rin, lalo na sa isang vacuum na kapaligiran mabuti, alibugan pa rin tayo, pakikipaglaban hanggang kamatayan ang dapat gawin ng mga Saiyan, aliberga ang ating pangunahing negosyo. Pagkatapos ma-redeem ang mga kasanayan sa kaligtasan, nagiging tanong kung saan ay didagdag ang susunod na 136 na attribute point. Ang dalawang kasanayan sa pagpoproseso ng hiyas at pagdisassembly ng instrumento ay hindi apurahan sa ngayon. Ang halo ay medyo kapaki-pakinabang ngunit hindi masyadong kapaki-pakinabang. Ang mga teknolohikal na blueprint ay natubos na. Paano ang tungkol sa pagpapalit sa kanila para sa mga punto ng kalusugan? Well, hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Saan ko ito mapapalitan?
Tumingin si Hong Dali sa kaliwa at kanan sa menu ng system, at pagkatapos ay biglang nakakita ng isang katangian. Nakaramdam agad ako ng saya. Alindog. Ang mga kaakit-akit na katangian ni Tang Moxon at Li Nianwei. Sa mundo, ang halaga ng kagandahan ni Tang Moxon at Li Nianwei ay karaniwang nasa tuktok. Ngunit mahirap sabihin sa universo. Alam ng Diyos kung ano ang aesthetics ng mga fucked up alien na iyon. Ano ang pinakamahalagang bagay para sa isang lalaki kapag siya ay wala sa bahay? Girlfriend ko dapat yun. Si Hong Dali ay isang mabait na tao. Paano niya magagawa kung hindi maganda at karapat-dapat ang mga babaeng nakapaligid sa kanya? Magdagdag ng alindog. Mapagpasyahang magdagdag ng alindog. Gusto kong laging sabihin sa lahat ng tao sa universo na gustuhin sina Xingchen at Sister Nianwei. Gusto kong palaging si Xingchen ang pangarap na Xingren ng lahat ng tao sa universo, at lagi kong gusto si Sister Nianwei na maging isang malaking bituin sa universo. At si Dika na iyon, sa susunod na pagkikita natin, ang mga kapatid nating si Xingchen at Nianwei ay papasok na. Dapat sapat na ang charm value. Naiinggit ako sa kanya hanggang kamatayan. Wahahahahaha. Magdagdag ng alindog. Mapagpasyahang magdagdag ng alindog ng walang paliwanag. System, idagdag ang lahat ng natitirang puntos sa mga katangian ng kagandahan ng Tang Moxon at Li Nianwei. Nagdesisyon kaagad si Hong Dali. Pagkatapos ay walang magawa siyang tumingin nang biglang naging isa ang mga attribute point. Damn it, Waller, wala pa sa 100 points ang charm attribute. Sa oras na ito, ang mga katangian ng Tang Moxon at Li Nianwei ay, Tang Moxon, health 70 charm 117. Li Nianwei, health 70, charm 118. Pagkatapos ay mayroong isang paglalarawan ng system sa ibaba. Limitasyon ng kagandahan sa antas ng galaxy, 125 puntos. Hong Dali. Well, this time, in love na talaga ang lahat sa isa't isa. Wow, ha, eto na. Oras na para pumunta sa Milky Way para mag-concert. Sabay-sabay. Si Ling Xiaoyi, na naglalaro ng badminton kasama si Tang Moxon, ay biglang nagsalita ng kakaiba, Miss Xingchen, bakit sa tingin ko ay mas maganda ka kaysa dati? Ang iyong balat ay mas maputi at makinis kaysa dati. Ito ay napakainit at maganda. Paano ko magagawa? Mukhang napahiya si Tang Moxon, Sister Xiaoyi, tinatawanan mo na naman ako. Pero yon ang nasabi ko. Likas ng babae ang mahilig sa kagandahan. Namula si Tang Moxon sa kahihiyan at bamulong, maganda ka ba talaga? Oo, talaga. Ngumiti si Ling Xiaoyi at sinabi, dapat magustuhan ito ng young master. Yung malaking titi wood. Napangisi si Tang Moxon sa pagbanggit kay Hong Dali, wala akong anumang reaksyon. Yung kabilang side. Si Li Nianwei ay nakasandal sa sofa at nagbabasa ng nobela nang bigla niyang sinabing, oo, at kakaibang sinabi, bakit parang may nagbago? Anong kakaibang pakiramdam? Sabi niya at hinawakan ang likod ng kanyang kamay, mas malakas na ang balat ko kaysa dati. Medyo. Hindi kaya. May ginawang bago ang young master. Sa pag-iisip nito, umiling si Li Nianwei na may ngiti, hindi alam ng young master na ito kung ano ang ginagawa niya kay Miss Xingchen. Wala akong ideya. Kung ibang tao iyon, nakagawa na ako ng aksyon, di ba? Napaisip siya saglit, biglang namula muli ang mukha niya, parang wala kang nararamdaman para sa akin, talagang. Tianjin City, mahiwaga sa loob ng opisina ng mga lalaki. Hindi ko inaasahan iyon, hinimas ng misteryosong lalaki ang kanyang mga templo. Bamulong siya, ang Fengtian Zaibotso ay bumagsak sa isang katawa-tawang paraan. Oo, ang pinuno ay tumingin sa kisame na may mapurol na mga mata, nang gumawa kami ng malaking plano, naisip namin na ang Hong Dali ay tiyak na magiging sanhi ng pagdurusa ng Fengtian Zaibotso, at ito ay tiyak na magiging napakalakas kung siya ay magsisikap, ngunit hindi namin inaasahan na ito ay napakalakas. No wonder na pabuntong hininga siya. Sinong mag-aakala na mahuhulog ang Futa Zaibotso sa usaping ito? Ayon sa pinakahuling balita, masasabing ang Fengtian Zaibotso ay hindi nakapagbenta ng kahit isang sasakyan sa bansa nitong mga nakaraang araw. Ito ay itinuturing na mabuti na ang Fengtian 4S na tindahan ay hindi nasira. Talagang nakakatakot ang munting bastard na ito, ibinuka ng misteryosong lalaki ang kanyang mga kamay, wala talaga akong masasabi tungkol sa kanya ngayon. Sa tingin ko siya lang ang makakapagpabagsak sa Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay hindi madaling harapin. Saglit na nag-isip ang hepe, pagkatapos ay biglang ngumiti at nagsabi, pero boss, itong puntos para sa Hong Dali, maaaring hindi ito imposible, ngunit hindi ko alam kung payag ang batang ito. Haha, huwag mong pilitin. Nakangiting umiling ang misteryosong lalaki, kumuha ng sigarilyo at ibinato sa pinuno. Siya mismo ang nagsindi nito, huminga ng malalim, at nagsabi, nalalapit na ang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Mas mabuting magkaroon ng kaunting problema kaysa sa maraming bagay sa lupa. Ayaw ko ng sunog sa likod bahay. Totoo iyon. Sinindihan din ito ng hepe at napalunok sandali. Sinabi ni Yun Tuo, sana alam ng mga Amerikano kung ano ang kanilang ginagawa. Well, by the way, tanong muli ng misteryosong lalaki, kumusta ang paghahanda para sa Gulanshio at Edman Aloy na gusto ni Hong Dali? Gulan sayang at walang ni-research si Shu na kapakipakinabang.
Sa pagsasalita tungkol dito, medyo nadismaya ang pinuno, mukhang hindi available ang teknolohiya sa mundo, at hindi pa nasuri ng ating mga siyentipiko ang Edmond Alloy. Ipapadala ko ito sa kanya bukas. Well, iyan ay mabuti. Maaari kang manatili sa Big Fish hanggang doon, ang misteryosong lalaki ay tumango, kapag ang holographic game warehouse ay naitayo, maaari kang pumasok at tingnan. Okay boss, walang problema. Japan, Fengtian Zaibotso. Si Sir Aishi Kazuma at Go Hantaro ay nakaupo sa pag-aaral, na malungkot. Ang merkado ng Fengtian Motor sa kaharian ng langit ay ganap na nasira. Walang inaasahan na pahihirapan ni Hongdali ang kanilang kumpanya. Sa loob ng 3 araw, wala ni isang Fengtian na kotse ang naibenta sa langit, wala ni isa. Ang langit ang kanilang pangunahing pamilihan. Hindi sila maaaring kumita ng pera mula sa mga benta dito, at mayroong backlog ng mga kotse. Hindi kalabisan na sabihin na sa loob lamang ng ilang araw, ang Fengtian Zaibotsu ay nawala ng hindi bababa sa higit sa 200 milyon sa langit. Kailangan bang mag-ambag ng pondo ang mga empleyado? Kung mas maraming backlog ang isang kotse, mas malaki ang depreciation nito, di ba? Kailangan mo bang magbayad ng lahat ng uri ng buwis? Kailangan mong magbayad ng customs tax, tama ba? Ngunit pagkatapos ibigay ang pera, ang kotse ay hindi may benta. Kung wala ang heavenly market, ang ekonomiya ng Fengtian Zaibotsu ay daranas ng matinding dagok. Chief Sir Aishi, mag-isip ng solusyon. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? Talagang balisa si Go Hantaro sa pagkakataong ito. Kung hindi natin mabubuksan muli ang sitwasyon, magkakaroon talaga ng malaking problema ang Fengtian Motors. Wala akong magagawa tungkol kay Hongdali. Malungkot na sagot ni Baishi at Maria. Talagang natakot siya sa pahirap ni Hongdali. Hindi mo makalkula kung saan katatamaan ng Hongdali. Iyan ang kaso noon, at ganoon pa rin ngayon. Sinong mag-aakala na sinusubukan lang niyang i-recycle ang mga Fengtian na sasakyan na parang alibughang, at sa huli, nahaharap si Fengtian Zaibotsu sa ganitong sitwasyon. Kailangan mong humanap ng paraan kung wala kang ibang paraan. Umungol si Go Hantaro, kung hindi ito gumana, hilingin sa militar na humanap ng paraan. Hilingin sa kanila na makipag-ugnayan sa Estados Unidos at magsikap para sa isang pinagsamang pagpapadala ng tropa. Sa ngayon, ito lang ang tanging paraan. Si Sir Aishi at Ma ay dahan-dahan na tumayo at huminga ng mahabang hininga. Kung magpapatuloy ito, malalagay sa alanganin ang Fengtian Zaibotsu dahil walang nakakaalam kung anong mga problema ang mangyayari sa Fengtian Zaibotsu sa hinaharap. Makikipag-ugnayan ako kaagad sa departamento ng militar. Nag-iwan ng mensahe sina Sir Aishi at Ma, at saka dahan-daang lumabas. Hindi ako dapat gumawa ng aksyon laban kay Hongdali, hindi ako dapat gumawa ng aksyon laban sa kanya. Tinakpan ni Go Hantaro ang kanyang ulo. Sa oras na ito, maaari lamang siyang magsisi, kung hindi ko siya pinansin, marahil ay hindi ako umabot sa puntong ito. Ngunit hindi, pagkatapos niyang sabihin ito, isang matigas na tinig ang biglang tumunog, sa katunayan, hindi ka dapat kumilos laban sa kanya. Ikaw, biglang natigilan si Go Hantaro, at liw-inggan na sana kung sino ang nasa harapan niya. At hindi nagtagal ay nakuha niya ang kanyang hiling. Sa pamamagitan ng tunog na gaba, nakita ni Go Hantaro ang sarili niyang likod at ang speaker sa unang pagkakataon. Isa siyang gwapong binata na may mahabang pulang buhok, may proporsyon na katawan at matipuno ang mga kalamnan. Dugo demonyo. Isa ito sa 4 na emperador na tumalikod kay Hongdali, ang dugong demonyo. Maging prangka at hindi mapanghimasok. Matapos dahan-daang bumagsak si Go Hantaro, mahinang sinabi ng demonyong may dugo, ngunit lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Kung wala ka, hindi ako magiging malaya. Habang nagsasalita siya, tuluyang nawala ang dugong demonyo. Kabanata 618 bagong pangalan ni Wubongguang. Ang bansa ngayon, Departamento ng Militar. 8 Yalo. Galit na hinampos ng commander ng punong tanggapan ng militar ng Japan ang mesa, at sinabi sa pinuno ng hukbong dagat na nasa harapan niya na natakot kay Hongdali, bilang hukbong dagat ng aking maluwalhating imperyo ng Hapon, hindi ka talaga lumalaban. Anong kahihiyan, anong kahihiyan? Commander Miyamoto, sabi ng pinuno ng hukbong dagat na may malamig na pawis sa buong katawan, napakalakas ng teknolohiya ni Hongdali. Kapag nagpaputok tayo, natatakot ako. Mag-uudyok ito ng digmaan. Natatakot ako na ang imperyo ng Hapon ay hindi kalaban ng Hongdali at ng iba pa. Masyadong nakakatakot ang pananggalang na kalasag na iyon. May sense ang sinabi mo. Saglit na nag-isip si Commander Miyamoto, mas mabuting mag-ingat. Kailangan. Ngunit, ano ang susunod nating gagawin? Kung paano haharapin ang mga diplomatikong isyu sa kaharian ng langit ay partikular na mahalaga. Dahil dito, kapag siya ay nagkakaproblema, may kumatok sa pinto. Naiinip na sinabi ni Commander Miyamoto, naka-unlock ang pinto, pumasok ka. Maya-maya, marahang itinulak ang pinto ng opisina, at dahan-daang pumasok sina Sir Aishi at Maria. Hindi siya kumusta kay Commander Miyamoto. Umupo lang siya sa sofa at sinabi sa malalim na boses, patay na si President Gomoto. Namatay siya sa study. Ano? Pagkarinig nito, ang presidente ng Futa Zaibotsu, si Gomoto Taro siya ay talagang patay na.
Biglang tumayo si Commander Miyamoto, sino ang gumawa nito? Hindi ko alam. Ang kabilang partido ay hindi nag-iwan ng anumang mga pahiwatig. Siya ay malinaw na isang profesional na mamamatay. Huminga ng malalim si Sir Aishe Kazuma, at pagkatapos ay sinabing, nabali ang leeg ni Pangulong Gomoto, ngunit walang namatay sa pamilya. Malinaw, ang target ng kalaban ay si Presidente Gomoto lamang. Nasaan si Hikari Gomoto? Agad na nagtanong si Commander Miyamoto, kumusta na ngayon si Gomoto Hikaro? Patay na ba siya? Dapat ay may kahalili ang Fuata Zaibutsu, kung hindi ay magugulo ang ating imperyo. Si Fuata Zaibutsu ay palaging pinuno ng Japan. Kung magulo ang Fuata Zaibutsu, magugulo ang ating bansa. Hindi may iwasang maapektuhan ang ekonomiya, kaya hindi katakataka na si Commander Miyamoto ay sobrang kinakabahan. Hindi patay si Master Goban, ngunit napalunok si Sir Aishe Kazuma, medyo espesyal ang kanyang sitwasyon ngayon. Ayaw niyang makita ang sinuman. Kailangan mong makita ang sinuman kung ayaw mo. Dalhin mo ako ngayon. Pumunta ka kaagad doon. Tumayo agad si Commander Miyamoto. Nang makarating silang dalawa sa pintuan, tumalikod si Commander Miyamoto at sumigaw sa pinuno ng hukbong dagat, haharapin kita pagbalik ko. Helicopter, dumiretso sa Fengtian Manor. Pumasok ang grupo sa manor, dumaan sa isang mahabang koridor, at nakarating sa isang hardin. Sinabi ni Sir Aishe at Ma, nasa unahan ang maliit na gusali ng ating young master na si Wuban. Diretsyong pumasok ang dalawa, pumasok sa maliit na gusali, lumiko sa hagdan, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa ikalawang palapag, kung saan nakita nila ang isang bakal na tarangkahan. Anong nangyayari? Kakaibang tanong ni Commander Miyamoto, nilock mo ang 5 ilaw. Mahirap ipaliwanag. Kinuha ni Sir Aishe Kazuma ang susi at binuksan ang bakal na pinto. Pagkapasok sa pinto, ang estilo ay nagbago ng husto. Ang mga nakapalibot na dingding ay pawang mga pink na wallpaper, at ang mga koridor ay puno ng mga stuffed bear at mga laruan. Nagulat si Commander Miyamoto, bakit ganito ang hitsura ng lugar na ito? Saan nakatira ang babae? Ano ang nangyayari? Walang sinabi sina Baishi at Ma, nangunguna lang. Maya-maya, naglakad na silang dalawa papunta sa kanto sa dulo ng second floor. Ito ay ang pinto ng isang silid na halos 100 metro kwadrado. Ang nakapalibot na mga pader ay pawang mga poster ng mga Japanese na lalaking bituin. Kakaibang tanong ni Commander Miyamoto, maaaring si Presidente Gomoto ay may bumalik na anak na hindi lehitimong anak. Habang pinag-uusapan niya ito, bigla niyang narinig ang isang tao sa silid na nagsabi, Punong Baishi, may dinala ka ba rito? Bahagyang matalas ang boses, ngunit magaspang, at parang lalaki at babae ng sabay. Hindi ko maiwasang makaramdam ng panginginig. Sinabi ni Sir Aishe Kazuma, siya ay matandang kaibigan ni Pangulong Gohan. Dapat kanyang makita. Ang dating kaibigan ng tatay ko. Sabi ng nasa kwarto, I am too old to see you. Di ba sabi ko, maliban sa mga gusto ko. Male celebrities, walang ibang nakikita. Sinabi ng tao ang mga salitang ito sa mahinang boses, halatang boses babae, ngunit malinaw na boses ng lalaki ang boses. Ito ay, tumindig ang balahibo ni Commander Miyamoto. Napaatras si Dengdeng ng 3 hakbang at napabulalas, siyang Master Wuban ba? Oo. Mapait na ngumiti sina Sir Aishe at Ma, noong huli, siyang Master Wuban ay malubhang na sugatan at hindi na magamot. Pagkatapos noon, ang kanyang ugali ay nagbago ng husto. Ito ay naging ganito. Hindi ba pumunta ng Thailand? Nagtanong si Commander Miyamoto sa mahinang boses, mas maganda ito kahit papaano. Aalis na ako, walang magawang umiling sina Sir Aishe at Maria. Bilang resulta, si President Gomoto. Nako! Hindi tayo dapat magplano laban sa kanya, masyado siyang nakakatakot. Sa orihinal, hindi malakas ang boses ni Sir Aishe Kazuma, ngunit narinig ito ni Gomoto Guang sa silid at malakas na sumigaw, sino ang hindi dapat magplano? Hong Dali. Ano ang nangyari sa aking ama? Hindi ko alam kung anong nangyari, pero naging ganito si Wu Benguang. Napakasensitibo ng kanyang pandinig na kung sino pa man ito ay hindi na niya maririnig ng malinaw. Ito ay Hong Dali. Si Baishi at Ma ay nakatayo sa tapat ng pinto at maingat na sinabi, President Wuban, pinatay siya. Nang marinig na pinatay ang kanyang ama, biglang bumukas ang pinto ng silid. Tumayo si Wubongguang sa pintuan, nanunood gamit ang isang pares ng singkit na mga mata. Pagtingin sa 2 taong nasa harapan niya, puno ng hinanakit ang mukha niya, ano ang silbi ng pagpapalaki sa inyo ng tatay ko? Mga freeloader ba kayo? Ngayon, nakasuot ng itim na gold skirt si Go Bangguang, may lipstick sa labi, at amoy pabango. Puno ng inis ang ilong niya at puno ng galit ang mukha niya, nakakatakot. Pawis na pawis si Miyamoto Necromancer at sinabing, oo. Oo, responsable din kami sa pagpaslang kay President Gomoto. Ngunit hindi ngayon ang oras para pakialaman ito. Ang Fengtian Zaibutsu ay nangangailangan ng tagapagmana ngayon. Master Gomoto, ikaw. Nagpalit ako ng pangalan. Umiling si Wu Benguang, malapit na ang biyahe papuntang Thailand, hindi ko na matatawag si Wu Benguang ng ganito. Kung gayon, Master Wu Benguang, ang iyong bagong pangalan ay
Si Commander Miyamoto ay pawis na pawis, maaari kitang tulungang palitan ang iyong ID card. Mula ngayon, ang aking pagkakakilanlan ay magiging pinsan ni Gomoto Hikaru. Tumingin si Gobon Hikaru kina Sir Aishi Kazuma at Commander Miyamoto at dahan-daang sinabi, ang pangalan ay Wutenglan, huwag mo itong maalala. Okay. Mabilis na isinulat ni Commander Miyamoto, kung gayon Miss Wutenglan, magpapalam na ba tayo ngayon? Pumunta ka. Si Wu Benguang, na ngayon ay si Wutenglan, ay marahang iwinagayway ang kanyang kamay, gayon din, tandaan ang aking payo huwag mong pakialaman si Hongdali, kung hindi, walang makakapagprotekta sa iyo. Oo, alam ko. Pagkatapos umalis sa Fengtian Manor, nagpakawala ng mahabang hininga si Commander Miyamoto at sinabing, napakatakot, ito ay sadyang nakakatakot. Kakaiba talaga si Hongdali. Pasensya na. Napabuntong hininga sina Sir Aishi at Ma, ang balita ng pagkamatay ni Pangulong Gomoto ay kailangang magdulot ng problema kay Commander Miyamoto. Kami, ang Fengtian Zaibutsu, ay handang tiisin ito at ayaw nang hawakan ang anumang bagay na may kaugnayan sa Hongdali. Si Commander Miyamoto ay dapat mag-isa na mag-isip nito. Oh, sabi ni Commander Miyamoto na may mahabang buntong hininga, kalimutan mo na ito, magpapadala ako ng isang tao na makipag-ugnayan kaagad sa Estados Unidos upang makita kung ano ang iniisip nila. Ang imperyo ng Hapon ay hindi mabubuhay ng payapa hanggat ito ay malakas. Ngunit hindi tayo kalaban para sa kanya sa isang head-to-head na paghaharap. Makakaasa lamang tayo na magagawa ng Estados Unidos ang isang bagay tungkol dito. Si Sir Aishi Kazuma ay tumawa at umiling, nakalaro ako laban sa Hongdali, at alam ko kung gaano kalakas ang Hongdali. Ang Estados Unidos, natatakot ako na hindi nila mapoprotektahan ang kanilang sarili ngayon, sayang. National Security Agency ng Estados Unidos. Ang pinakahuling balita mula sa kaharian ng langit ay ang Hongdali ay lumikha ng isang deflection shield na maaaring ilihis ang lahat ng mga missile palayo. Si Silon, ang direktor ng National Security Bureau, ay nakaupo sa kanyang mesa at mahigpit na hinimas ang kanyang mga templo, o Diyos ko, paano natin haharapin ang gayong halimaw? Ito ay talagang hindi magandang balita. Sumasakit din ang ulo ni Defense Minister Yitra, ang problema ay kung hindi natin ito haharapin, maliwanag na napakasama para sa Hongdali na patuloy na umunlad tulad nito. Ito ay magkakaroon ng lubhang makabuluhang epekto sa boses ng Estados Unidos sa mundo. Alam ko, ang pangunahing tanong ay kung paano pamahalaan ito. Sinabi ni Silon na masakit ang ulo, ang Angel of Doom ay ganap na walang silbi sa ngayon. Hindi natin alam kung gagana ang mga conventional weapons. Kung may laban, duda ako na ang lakas ng militar ng Estados Unidos ang magiging kalaban. Nang sabihin niya ito, biglang hinawakan ni Yitra ang kanyang baba, ngunit mag-usap tayo. Bumangon ka, sabi ni Hongdali, ang kanyang dalawang sasakyang panghimpapawid ay talagang nilagyan ng gayong makapangyarihang mga kalasag na pangproteksyon. O ang mga sasakyan lang ba ay nilagyan ng mga kalasag? May mga kotse, ngunit hindi ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Malungkot na sabi ni Silon. Ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay inihatid sa kanya ng mag-isa. Palagay ko hindi. Umiling si Yitra at sinabing, sa totoo lang, kung iisipin mo, sinabi ni Hongdali na may protective cover ang aircraft carrier, pero totoo. Huwag na nating pag-usapan ang mga peke. At least kahit totoo siya, baka hindi talaga siya maglalakas loob na magdeklara ng digmaan sa atin. Tapos ang tanong. Kung magpapadala tayo ng 3 aircraft carrier formations para magsagawa ng military exercises doon, ano ang gagawin mo? Baliw ka. Nagulat si Silon, mayroon silang napakahusay na teknolohiya ngayon, bakit pumunta ka pa rin sa mga tahanan ng ibang tao para sa mga pagsasanay sa militar? Ang ehersisyo ay pekeng, at ito ay totoo. Ngumiti siya at sinabi, sa panahong ito, kung gusto ng mga superpower na tulad natin na lumaban, tiyak na hindi sila makakalaban. Kaya ang tanging paraan para tumugon si Heaven sa ating military exercises ay magkaroon din ng military exercises. Hanggat wala silang protective shield, then they will tiyak na hindi tayo nangangahas na kumilos ng padalos-dalos, tayo pa rin ang hegemon ng mundo. Nagtanong si Silon, paano kung talagang gagawin nila? Yitra, kung gayon, tapik na lang tayo at umalis na tayo pagkatapos ng ehersisyo. Ano pa ang magagawa nila sa atin? Silon, well, magandang suggestion yan, haha, gawin natin. Kung ganoon ay maghahanda na ako. Agad na tumayo si Itla, ihanda na natin ang hukbo ngayon. Mangyaring makipag-ugnayan sa Minister Silon mula sa bansa. Oo, walang problema. Kabanata 619 ang magandang mundo sa ilalim ng dagat. Sakay ng aircraft carrier na Big Fish. Magsama-sama kayo, pumunta tayo sa ilalim ng dagat ngayon. Tumayo si Hongdali sa kubyerta, ibinuka ang kanyang mga braso, at sinimulang tawagan ang mga natalo. Bilang isang super alibughang anak, paano ako makakalabas ng hindi talo? Dali, magkakaroon ka ba ng isang pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat? Natuwa ang lahat ng mabalitaan nilang magkakaroon sila ng adventure sa ilalim ng dagat. Iyon ay ang mundo sa ilalim ng dagat. Ang makita ang magagandang larawan sa dagat sa TV ay ang hinahangad ng lahat. Kaya lang, parang wala pang diving equipment sa ngayon.
Paano natin ito gagawin? Kaya't nagtanong si Tang Moxon, dali, paano tayo bababa doon? Walang kagamitan sa pagsisid. Ngayong mas marami na siyang kakayahan, at ang iba sa paligid niya ay lubos na maaasahan, natural na hindi na kailangang itago ni Hong Dali ang anuman. May mga natutunan lang akong skills. Anyway, sundan mo lang ako. By the way, isuot mo lahat ng mechanical holy clothes. Sa ilalim ng dagat, mas madaling dalhin kapag may na-encounter kang maganda. Halimbawa, kung may na-encounter kang shipwrecks or something. Ang mga tao ay palaging natatakot na makatagpo ng panganib kapag sila ay pumunta sa ilalim ng dagat. Mas makabubuting alamin niya muna kung anong magagandang bagay ang kanyang nararanasan. Siyempre, dahil sinabi ni Hong Dali na natutunan niya ang isang bagong kasanayan, hindi ito magiging problema. Mabilis na armado ang lahat, kabilang sina Lin Nianwei, Tang Moxon, Lin Chuyin, Zhang Yi at ang iba pang 9 na legion, iyon lang. Xiao Bai, halika, pumunta tayo sa ilalim ng dagat. Si Hong Dali ay sumigaw sa dagat, bilasan mo at tipunin ang mga kapatid, kung gumawa ka ng mabuti, ikaw ay gagantimpalaan ng baboy. Nang marinig na mayroong baboy na makakain, kinuha ito ni Xiao Bai. Ang mga peteng na umuwi ay agad na lumutang sa tubig, at isa-isang tumalon sa tuwa. Hahaha. Puno ng tubig ang dagat, andito ako. Tumawa si Hong Dali at direktang tumalon sa dagat, at hindi nagtagal ay dinala siya ni Xiao Bai sa ibabaw, at ang iba ay tumalon sa tubig na parang dumplings. Hindi nagtagal ay umupo si Hong Dali at iba pang mga pangunahing miyembro sa likod ni Xiao Bai, at lahat maliban kay Ling Xiaoyi isang malaking peteng ay handa nang umalis. Dali. Hindi naman tayo magtatagal sa ilalim ng dagat ng ganito di ba? Bamulong si Tang Moxon, anong bagong kakayahan ang natutunan mo? Ang kakayahang ito ay kamanghamanghang. Agad na iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay. Elemental affinity, elemental vibration, sa dagat na ito, ang lahat ay sa elemento ng tubig. At iba ang dagat sa lupa. Ang lupa ay medyo matatag. Kaya hindi ito binibilang bilang elemental damage. Ngunit ang dagat ay misteryoso at madalas na nagpapakita ng kapangyarihan nito, kaya, alam mo. Bueno, kumuha tayo ng isang bula ng tubig para sa bawat tao at mag-iwan ng ilang silid upang huminga. Inayos ito ni Hong Dali. Sa lalong madaling panahon, itinuturing ng lahat ang katawan bilang lahat. Ang bawat tao ay pinalibutan ng kanyang katawan ng isang bula, at pagkatapos ay dahan-daang sumisid. Wow! Natigilan ang lahat, ayos lang. Napakalakas ng husay ng Young Master. Hindi totoo yan, gustong-gusto ng Young Master. Kalikasan, siguradong hindi ka gagawing masama ng kalikasan, hahaha, bakit hindi ka gumala sa ilalim ng dagat? Pwede kang pumunta kung saan mo gusto, ha, ang sarap tumambay sa'yo, hindi ko mapigilan. Dali, mayroon ako para sa iyo. Tumawa si Tang Moxon at sinabi, ang kakayahang ito ay mahusay. Mula ngayon, maaari na tayong pumunta saan man natin gusto sa dagat. Gusto kong pumili ng magagandang corals. Tingnan mo, umiling si Hong Dali, huwag mong sirain, hindi madali para sa mga tao na lumaki. Hay, may sense yung sinabi niya. Hindi ako nakaimik. Agad na tumanggaw si Tang Moxon, oo, makikinig ako sa iyo. Sa mga peteng bilang mga sasakyan sa tubig, hindi sila makakilos ng napakabilis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay sumisid sa lalim na higit sa 100 metro. Walang ilaw dito, ngunit ang mga mekanikal na banal na damit na isinuot ni Hong Dali at ng iba pa ay gumanap ng kanilang papel ang mga kagamitan sa pag-iilaw ay likas na kailangan. Wow! Lahat ay bumulalas, tingnan mo, napakaganda. Sa ilalim ng dagat, malinaw ang tubig. Walang polusyon, masaya ang mga hayop, at mapayapa ang mga halaman mauunawaan ng mga kaibigan na nakakita ng mundo sa ilalim ng dagat. Ang karagatan ay ang pinakamagandang bahagi ng ating mundo, at ang karagatan ay nakamamanghang ganda. Ito ay makulay at puno ng kaakit-akit na sining. Ang napakarilag na malalim na tubig sa dagat, magagandang isda, nakamamanghang corals, mollusk, at matingkad na kulay na mga hayop sa dagat ay umakit sa hindi mabilang na mga mahilig sa kalikasan at photographer na pumunta ng malalim sa seabed, para lang makita ang kahanga-hanga at magandang bahagi ng mundo. Sa oras na ito, sa harap ng Hong Dali at iba pa, mayroong maraming mga corals, rosas, lila, asul, puti, lahat ng uri ng kulay, ang iba ay hugis crisantemo, ang iba ay hugis sanga, at ang iba ay malaking hugis disc, lahat ng uri, napakaganda. Tingnan mo, sasabihin ko sa iyo, okay. Ngumiti si Hong Dali at tumanggo, napakaganda ng kalikasan, paano ito masisira? Ang pagprotekta sa kalikasan ay ang pinakamamahal na bagay. Oo, sabi ni Hong Dali na aprobahan ito ng lahat, hindi ko ito masyadong pinapansin noon, ngunit ngayon nakita ko na ito, napakaganda. Ang Young Master ay ang Young Master. He sees things from a different perspective than us. What I was thinking about just now was these corals. Magkano ang halaga nito? Nako, kung hindi, isa kang karaniwang tao at hindi maaaring maging isang mahusay na tao. Oo. Dali, bilasan mo. Tingnan mo, may magandang nilalang doon. Sabi ni Tang Moxon, itinuro ang isang kumikinang na hayop sa kanyang harapan.
Ang hayop na iyon ay may isang transparent na panlabas, at ang panloob na istruktura at puting mga organo ay makikita. Naglalabas din ito ng mahinang ilaw at parang bombilya. Talaga, ang bagay na ito ay napaka-interesante. Tinanong ni Hong Dali si Lin Chuyin, ano ang tawag dito? Hindi ko alam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi alam ni Lin Chuyin, ngunit ang Zerg Queen na si Zhang sa gilid na si ay ngumiti at nagsabi, ang bagay na ito ay tinatawag na bulb acidia. Mukhang isang bumbilya. Doon nagmula ang pangalan. Napag-aralan ko na ang mga gene ng bagay na ito noon, ngunit ang pagpapakinang ng katawan ay walang silbi. Okay, dalawang eksperto sa teknolohiya at biology. Nandito silang lahat, at sa pagkakataong ito ay talagang hindi ako natatakot na makakita ng anumang bagay na hindi ko nakikilala. Ngayong nabanggit na, nagkusas si Zhang Yi na kumilos bilang gabay sa karagatan. Halatang good mood siya ngayon. Umupo siya kasama si Shark Xiaobai at ipinaliwanag sa lahat habang naglalakad. Yung mga dilaw na spiral doon ay tinatawag na Christmas tree worms. Ang mga colorful spiral nila ay high-density breathing structures. Dahil wala silang appendage specifically for movement and swimming, hindi sila marunong lumangoy sa labas ng tube. Meron silang dalawang magagandang crown. Parang mga Christmas tree, kaya tinatawag silang Christmas tree worms. Yung mga crowns na yan ay very sensitive agad sa mga bibig nila, which are they will very reacts to shadows. Napabulalas ang lahat, wow, ang ganda-ganda. Oo, nakakatuwa, yun talaga ang bibig nila. Ang isa doon ay tinatawag na big brain coral. Ang big brain coral ay may hugis itlog na mabigat na frame na may conical chassis, na kilala rin bilang big brain coral. Ang diaphragm corals, o pit corals, ay malalaking polyp. Ang mga magagandang coral na ito ay may kulay pula, dilaw, kayumanggi, berde, at asul at hugis tulad ng numero 8 o isang orasan upang maprotektahan ang kanilang sarili sa gabi. Photosynthesis at hindi nangangailangan ng pagpapakain. Sa oras na ito, nakakita si Tang Moxon ng parang balahibo na coral at tuwang-tuwang sinabi, Sister Zhang Yi, ang isang yun. Ano sila? Maganda at matengkad na balahibo. Tumingin si Zhang Yi sa direksyon ng daliri ni Tang Moxon at nakangiting sinabi, iyan ay mga feather duster worm. Para silang isang makalumang feather duster. Maliban sa ulo, ang iba pang bahagi ay nasa isang tubo na puno ng buhangin. Ang tubo sa ulo ng uod na ito ay may dalawang organo para sa paghinga at pagkain. Ang mga bagay na ito ay nakatago sa tubo ay napakaliit, ngunit napakaliit. Lahat. Napabulalas, napakahiwaga ng karagatan. Siyempre, tumanggo si Hong Dali, ang kagandahan ng kalikasan, bakit kailangan mong magtanong? Pagkasabi pa lang niya nito ay biglang nagningning ang mga mata ni Hong Dali, tumawa siya at sinabing, tingnan mo, may malaking pagong doon. May mga dolphin din. Nako, nakakatuwa yung puting dolphin na yan, gumugulong papalapit sa atin, haha. Little baby, halika sa bowl. Ito ay isang malaking snow white dolphin, marahil 7 o 8 metro ang haba. Nang makita niya si Hong Dali at ang iba pa, curious siyang lumapit at lumangoy kasama nila. Marahil dahil sa presensya ni Hong Dali, hindi natakot ang malaking dolphin. Si Xiaobai, ang dakilang puting piteng na nakaupo kasama ni Hong Dali at iba pa, ay sumunod sa kanila at mausi sa pangang inilagay ang kanyang ulo sa bulan ni Hong Dali at iba pa. Nakakatawa ang batang ito, tumawa si Hong Dali at ang iba pa. Inabot din ni Hong Dali at tinapik ang puting ulo ng malaking dolphin, at nakangiting sinabi, Big guy, pwede ba tayong maging magkaibigan? Ikaw ang kulit mo talaga, haha. Para bang naiintindihan niya ang mga salita ni Hong Dali, ibinuko ng malaking dolphin ang bibig nito at nagpakawala ng napakasarap na sigaw. Siyempre, ito ang pinakatunay na tunog ng dolphin. Nakikita mo, sumasang-ayon ito. Ngumiti si Hong Dali at niyakap ang leeg ng dolphin, at sinabing, mahal, mayroon bang magagandang bagay dito? Tara hanapin natin, okay. Hehe, dapat alam nito, di ba? Tutal, ang mga aborigine dito, nakangiting sabi ni Tang Moxon, mahal, dalhin mo kami doon. Mukhang naintindihan talaga ng malaking dolphin. Tumanggo siya, at pagkatapos ay lumangoy sa tabi ni Xiaobai, ang dakilang puting peteng, at dahan-daang lumangoy patungo sa ilalim ng dagat. Xiaobai, follow up. Tinapik ni Hong Dali si Xiaobai sa likod, anong magagandang bagay ang dadalhin sa atin ng malaking dolphin upang matuklasan? Mga barko, mga kayamanan, mga antigo. Anyway, kahit ano pa yan, mukhang dapat na pagkatapos ng maraming ani, lahat ay lumangoy hanggang sa ilalim ng dagat. Maya-maya, huminto ang malaking dolphin. Sa ilalim ng katawan nito, mayroong isang malaking bitik na halos 200 metro ang lapad at napakalalim. Nang tumingin ang lahat sa loob, biglang nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, wow, ito. Kabanata 620 ang mahiwagang kwintas. Sa malaking bitik ay isang lumubog na barko. Gayunpaman, hindi ito ang dahilan kung bakit nagulat si Hong Dali. Bagamat maganda ang lumubog na barko, dapat ay daan-daang taong gulang na ito, at walang duda na maraming mga antik ang nasa loob nito. Ngunit ngayon na si Hong Dali ay napakayaman na ang pera o mga antik ay hindi gaanong mahalaga sa kanya gayunpaman.
Kung babawiin mo, ibibigay sa bansa, at walang silbi kung itatago mo para sa iyong sarili. Sa ilalim ng lumubog na barko ay may malaking bato na parang esmeralda. Ito ay napakalinaw at mukhang hindi bababa sa 100 tonelada. Gayunpaman, hindi pa rin iyon ang dahilan kung bakit nagulat si Hong Dali. Si Jade at iba pang mga hiyas ay hindi gaanong mahalaga kay Hong Dali. Mas mura lang sila o mas mahal. Ang talagang ikinagulat ni Hong Dali ay ang mga katangian ng higanteng piraso ng Jade na iyon. Enerhiya dagdag 10. Ito ay talagang isang hiyas ng enerhiya na nakalantad sa kalikasan. Napakalaking hiyas ng kapangyarihan. Diyos ko! Si Hong Dali ay palaging walang puso, ngunit sa pagkakataong ito ay lubos siyang nabigla. Makapangyarihang hiyas. Ang gayong malaking piraso ay naglalaman ng higit sa 100 tonelada ng mga hiyas ng enerhiya. Dagdag 10 pa rin super best. Big Dolphin, mahal na mahal kita. Niyakap ni Hong Dali ang malaking dolphin at hinalikan siya ng mariin. Ang galing ng lalaking ito. Ang gayong malaking hiyas ng enerhiya ay isang hindi mabibaylang kayamanan, isang tunay na hindi mabibaylang kayamanan. Bahala na sa lupa, kahit sa universe mo makuha, siguradong magastos. Maaaring may mga batong nagpapalakas ng enerhiya sa universo, ngunit sigurado si Hong Dali na gaano man kahanga-hanga ang mga materyales, hinding-hindi nila makakamit ang epekto ng pagkabighani sa mga hiyas ng mag-isa kahit na ito ay makamit, ang presyo. Sa katunayan, ang presyo ay hindi masyadong mahalaga sa Hong Dali. Ang talagang mahalaga ay ang bagay na ito ay mahirap hanapin. Ano ang pinaka-kailangan niya ngayon? Tingnan mo, ang mekanikal na banal na damit, ang energy enhancement device, 2 aircraft carrier, ang Grand Shoe, at ang maliit na high-energy electronic collider. Mayroon kaming makina, mayroon kaming mga blueprint, mayroon kaming lakas, ano ang naiwan? Ang kailangan lang natin ay isang output device na may mas mataas na enerhiya kaysa sa ibang mga dayuhan pagkatapos nating pumunta sa universo. Isang maliit na high-energy particle collision machine, ito ay isang universal na pinagmumula ng enerhiya na kinikilala ng system, ibig sabihin. Pagkarating sa universo, ang mga bagay na ito ay nasa lahat ng dako at walang halaga. Ngunit ang paggamit ng pinakamataas na kalidad na hiyas ng enerhiya ay maaaring agad na mapataas ang output ng enerhiya sa isang bagong antas, at ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa Hong Dali? Ang pagiging sobrang gastador ay may bagay para sa lahat. Paano nito maipapakita ang klase? Paano maipapakita ang pattern? Paano mo maipapakita ang iyong sarili na naiiba? Napakalaking piraso ng energy gem na ito, at ito pa rin ang pinakamahusay na may base na dagdag 10. Pagdating ng oras upang ganap na maproseso ang mga hiyas, at idagdag ito dito ito ay magiging kahanga-hanga. Dali, anong nangyayari? Nakakatuwa kang panuurin, tuwang-tuwang sabi ni Tang Moxon sa gilid, sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Ang malaking batong ito. Napakaganda ng mga katangian nito. Haha, top quality. Super top quality. Pumasok si Hong Dali at sumama kay Tang Moxon. Agad nila siyang hinalikan, dahilan para masabi ni Tang Moxon ang, ouch, sa gulat at ang kanyang mukha ay namula. Nakangiting sinabi ni Hong Dali, ito ay isang bato ng katangian ng enerhiya. Ang pangunahing enerhiya ay nadagdagan ng 10 puntos. Alam mo ba ang aparato sa pagpapahusay ng enerhiya na ginawa ng Hatsune? Ang pangunahing katangiang iyon ay nadagdagan lamang ng 7 puntos, at ang isang ito ay 10 puntos. Sinabi mo na may pagkakaiba. Malaki ba? Wow! Pagkatapos makinig sa mga salita ni Hong Dali, si Tang Moxon ay bumulalas, Dali, kung gagamitin mo ito, hindi ba ang Mechanical Saint Cloth? Ang dating 7 puntos na hiyas ng enerhiya, ang Enchanted Mechanical Saint. Taglay na niya ang ganoong uri ng kapangyarihan. Kung ito ay papalitan ng 10 puntong ito. Ngunit kitang-kita na si Hong Dali, bilang isang sobrang alibughang, ay may napakataas na pamantayan, ang napakalaking hiyas ng enerhiya, na nangunguna pa rin, paano ito nilalagay sa mekanikal na banal na tela na may labis na paggamit at hindi gaanong ginagamit. Well, hindi ba sa tingin mo ito ay magiging mas angkop bilang isang energy enhancement device para sa Big Fish at sa Aereo? At ang dalawang ito ang talagang nangangailangan nito. Ang gayong malaking hiyas ng enerhiya ay dapat na hindi bababa sa ilagay sa carrier ng sasakyang panghimpapawid at gulan, tama ba? Tama, nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon sa pagkagulat, mas maganda Dali, ikaw ang may mas malaking larawan. Sige, huwag muna nating pag-usapan. Bumaba na tayo at tingnan muna. Itinuro ni Hong Dali ang lumubog na barko sa kanyang harapan, ang hiyas ng enerhiya na ito ay isa pa. Hindi tayo makakatakas, tingnan natin kung may mabuti sa lumubog na barko. Ang lahat ay nagpunta sa ibaba ng agos at hindi nagtagal ay nakarating sa gilid ng lumubog na barko. Noon lang nila sa wakas nakita kung ano ang hitsura ng lumubog na barko. Isa itong ordinaryong cargo ship na gawa sa kahoy at bakal. Ang panlabas na shell ng barko ay isang layer ng bakal na sheet na halos 2 mm ang kapal, at ito ay nilagyan ng maraming kagamitang bakal. Sa paghusga sa edad, ito ay dapat na mga 5 o 600 taong gulang. Gayunpaman, ang hitsura ng barkong ito ay medyo kakaiba.
Malinaw na hindi ito mukhang isang sinaunang barko mula sa kaharian ng langit, ngunit medyo tulad ng isang dayuhang barko ng kargamento. Hatsuin, nakikilala mo ba ang barkong ito? Nagtanong si Hongdali, tinatayang kailan ginawa ang barko. Well, mukhang isang Japanese cargo ship 500 taon na ang nakakaraan. Tiningnan itong mabuti ni Lin Chuyin. Pagkatapos tingnan, kinumpirma niya, dapat ang barko ang naghatid ng mga ninakaw na ari-arian nang sumalakay ang mga pirata ng Hapon sa hangganan. Damn it! Isang barko mula sa panahon ng pirata ng Hapon. Kaya, ang mga bagay sa loob ay dapat na hindi bababa sa 5 o 600 taong gulang. Diyos ko! Marahan na tinakto ni Li Nianwei ang kanyang bibig, young master, hindi ba't ang mga antik dito ay higit sa 5 o 600 taong gulang? Kung gayon lahat sila ay mahalaga. Matapos marinig ang balita, inisip ni Li Nianwei na siya ay palaging walang malasakit, ngunit medyo nagulat din siya. Ang mga barkong kargamento mula 5 o 600 taon na ang nakalilipas, lalo na ang mga ginagamit ng mga pirata ng Hapon upang maghatid ng mga ari-arian, ano ang nasa loob? Pumasok ka at tingnan mo. Nakangiting sabi ni Hongdali, talagang malaking ani ang araw na ito. Agad na pumasok ang grupong people sa cargo ship. Napakaraming bagay talaga ang ninanakawan ng mga pirata ng Hapon noon. Hindi katakataka na ang barkong ito na gawa sa kahoy at bakal na kargamento ay tuloy-tuloy na lumubog sa ilalim ng tubig, mayroong 6 na malalaking kahon na naglalaman ng mga alahas. Sa paghusga mula sa timbang, dapat itong hindi bababa sa 2,000 kilo. Binuksan ni Lin Chuyin ang isa sa mga kahon, at lahat ay tumingin sa loob ayon sa liwanag, at bamuka ang kanilang mga bibig sa pagkagulat. Sa loob ng kahon ay lahat ng top quality agate, jade, ginto at pilak na alahas. Masasabing sapat na ang ganoong kalaking kahon para punuin ang isang museo na katamtaman ng laki. Maari mong makuha ang lahat mula sa singsing, bracelet, kwintas, hikaw, at hairpins. Talagang koleksyon ito ng mga sinaunang super mayaman sa kaharian ng langit. Kung hindi, imposible para sa isang ordinaryong maliit na sambahayan na magkaroon ng napakaraming mahahalagang bagay. Sobra. Si Ling Xiaoyi ang may pinakatumpak na pagtatansya ng presyo ng mga item. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, sigurado na siya, young master, ang mga laman ng kahon na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa humigit kumulang 500 milyon. Lahat ng mga ito, lahat sila ay dekalidad na alahas. Kahit na sa kasalukuyang teknolohikal na pananaw, ang mga alahas dito ay ganap na nangunguna mula sa pagpili ng material hanggang sa pagpapakintab. Sinabi ni Ling Xiaoyi na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 milyon, kaya tiyak na ito ay higit pa, hindi higit pa. Kakaunti. At dito, may 6 na kahon sa kabuuan, kaya hindi ba? Haha, napakarami, tiningnan ni Hongdali ang mga kahon na ito at dinilaan ang kanyang mga labi, lahat, pumili lang ng ilan, at ipadala ang natitira sa pinuno at hilingin sa kanila na harapin ito. Sa totoo lang, dahil natuklasan ni Hongdali ang mga alahas at antik na ito, kung gusto niyang itago ang mga ito, malamang na hindi man lang magsabi ng kalokohan ang pinuno. Ngunit si Hongdali ay hindi isang ordinaryong tao. Sa totoo lang, hindi naman gaanong ibig sabihin na bawiin niya ang mga hiyas na ito. Mas mabuting sumabay sa agos at bigyan siya ng pabor. Sa mga bagay na ito, tiyak na kailangang bumawi ang hepe sa kanya sa ibang paraan sa hinaharap. Wow! Okay. Medyo inferior pa rin ang mga lalaki, pero siguradong walang mawawala sa kanila kung makipagkulitan sa young master. Pero iba ang babae. Ang kanilang mga katangian ay napakalapit sa mga dragon, at sila ay natural na hindi lumalaban sa mekantab at mahahalagang bagay. Napakaraming alahas dito, kaya magandang pumili ng iilan na kapansin-pansing isusuot. Lalo na matapos ibabad sa tubig dagat sa loob ng 5 hanggang 600 taon, ang mga alahas tulad ng emerald agate ay may kristal na ningning at napakaganda. Anyway, napakarami, kaya walang problema na pumili ng isa o dalawa. Bilang resulta, nang ang lahat ay pumipili ng kung fu, si Ling Xiaoyi sa gilid ay biglang nagsabi ng, "Hey," sa pagtataka at sinabing, "Master Dali, tingnan mo ano ito." After hearing her exclamation, napatingin agad lahat dito, and the result was this look, natulala na naman ako. Iyon ang pangalawang kahon sa kaliwa. Sa orihinal, naglalaman ito ng ordinaryong alahas, ngunit sa oras na ito, may mahinang pulang ilaw na nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang pulang ilaw ay hindi mukhang kasing lambot ng maalamat na kumikinang na perlas, ngunit sa halip ay malabo, at medyo parang liwanag ng lava sa bunganga. Maswerte si Hongdali. Sa orihinal, ang mga alahas dito ay maaaring ilagay lamang sa isang kahon at ito ay magiging maayos. Tila hindi alam ng pulang ilaw kung ano ito, at malamang na hindi rin alam ng mga pirata ng Hapon na iyon, kung hindi, imposibleng pagsamahin ang gayong malaking palayok. Ngunit sa malalim na dagat na ito, ang bagay na ito ay lumilitaw na naiiba, maaari itong aktwal na naglalabas ng pulang ilaw paminsan-minsan. Ano iyon? Nagtataka na lumangoy si Hongdali, pagkatapos ay hinalungkat ang mga alahas sa kahon, at mabilis na nakahanap ng kwintas at kinuha ito. Walang espesyal sa chain ng kwintas, ngunit napaka-magical ng pendant. Isa lamang itong maapoy na pulang batong pang-alahas na nakalagay sa isang gintong chassis. Ang hiyas ay halos kasing laki ng bola ng ping-pong. Kumikislap ito, at tila may malabong apoy na umaagos sa loob. Ano ito?
Nakakailang. Walang masyadong pakialam si Hong Dali. Gayunpaman, gaano man ito kakaiba, ito ay alahas lamang. Hindi mahalaga. Direkta niyang inilagay ito sa kamay ni Ling Xiaoyi, Xiaoyi, ibibigay ko ito sa iyo. Ah! Laminggalinga si Ling Xiaoyi sa paligid, ngunit hindi niya ito kinuha. Sa halip, sinabi niya, Young Master, mukhang napakamahal ng kwintas na ito, kaya ayaw ko na. Nang sabihin niya ito, bigla siyang tumingin kay Zhang Yi na nakatayo sa isang tabi. Ay nagsabi, si Miss Zhang Yi ay walang anumang mahalagang alahas sa kanya, kaya bakit hindi ito ibigay sa kanya? Oh, okay. Anyway, para kay Hong Dali, alahas lang, wala siyang pakialam kung ipamigay iyon. May halaga ba ang bagay? Anyway, kayang-kaya niya ito, Sister Xiaoyi, ibibigay ko ito sa iyo. End of this chapter.